Nang araw ng pagkalugi, hinanap ako ng prinsesa ng Jinquan at nangakong basta't magpakasal ako sa kanya. Sisiguraduhin niyang ligtas ako. Pumayag ako, ngunit nakatanggap ako ng isang anonymous na mensahe. Sabi sa mensahe, ang pagkalugi ng aking pamilya ay kagagawan mismo ng prinsesa ng Jinquan. Labis akong naniwala sa sinabi sa mensahe. Araw-araw akong nagpupumilit na magdiborsyo at nagbabalak pang tumakas kasama ang aking white moonlight. Nang araw na tatakas na sana ako kasama ang aking white moonlight. Naggitngit siya sa galit at nakipaglaro sa akin ng landlord sa buong biyahe. Ang resulta, agad siyang nawala sa sarili. Nagdadalang tao siya sa anak ko. Buo na ang loob kong ipa-abort sa kanya ang bata. Hinayaan kong ang mataas na prinsesa ng Jinquan ay lumuhod sa harap ko na may nangingilid na luha, nagmamakaawang itira ko ang bata. Pumayag ako. Ngunit hiniling kong palayain niya ako. Pagkaraan ng 5 taon, nang malaman ko ang katotohanan, natigilan ako. Lumilitaw na matagal ko nang kinamuhian ang maling tao. Kaya't nagmadali akong bumalik sa bansa. Pagkababa ko ng eroplano, hating gabi na. Hila-hila ko ang 2 maleta, tinitingnan ang napakagarang villa sa harap ko. Lumapit ako sa pinto at ipinasok ang password. Sa loob ng 5 taon, ang lahat ng password ni Shen Yue ay ang anibersaryo ng aming kasal. Hindi kailanman nagbago. Habang dahan-dahang bumukas ang pinto, bumungad sa akin ang isang madilim na lugar. Bahagya akong nagtaka. Ngunit wala akong panahon para mag-isip ng labis. Matagal na akong hindi nakapagpahinga ng maayos. Sa ngayon gusto ko lang magbabad ng komportable at matulog. Mahigit 10:00 na ng gabi. Tahimik pa rin sa ibaba at walang umuwi. Pagod na ako. Iniisip na tatawagan ko na lang si Shen Yue bukas para magtanong at natulog na ako. Pagkagising ko, bahagya kong narinig ang mga boses at yabag sa ibaba. Gusto kong imulat ang aking mga mata upang makita. Ngunit ang mabibigat kong talukap ng mata ay hindi sumunod sa gusto ko. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakatulog, ngunit parang may nakatingin sa akin. Nanindig ang balahibo ko sa katawan. Bigla akong bumangon at binuksan ang ilaw sa bedside table. Sa pamamagitan ng madilim na ilaw, nakita kong nakaupo si Shen Yue sa gilid ng aking kama na nakatingin sa akin, hawak pa ang aking kamay. Hindi inaasahan ni Shen Yue na bigla akong magigising. Dali-dali niyang binitiwan ang aking kamay at tumayo, na may nakatagong pagkabahala sa kanyang mga mata. Bakit hindi ka natutulog sa hating gabi? Anong ginagawa mo sa kwarto ko? Hindi mo ba alam na nakakagulat ang isang tao? Tanong ko habang pinapakalma ang aking paghinga. Nagpaliwanag si Shen Yue na naguguluhan, paumanhin. Hindi ko sinasadya. Pag-uwi ko, nakita ko lang ang mga bagahe mo sa ibaba, alam kong nakabalik ka na. Sa puntong ito, binuksan ko ang aking telepono. 1:00 na ng madaling araw. Bakit ngayon ka lang nakauwi? Nanigas ang katawan ni Shen Yue. Hindi niya inaasahan na bigla ko siyang papansinin. Akala niya siguro, sa isang salita ko lang, palalayasin ko na siya. Nang matauhan ako, naalala kong abala nga pala ako sa bagong proyekto sa kumpanya. Kaya medyo late na akong nakauwi. Dinala ko na si Tuanzi sa lola niya sa tuhod. Bakit hindi ka nagpasabi na uwi ka? Para nasundo ko siya. Pagkasabi niya nito, napagtanto ni Shen Yue na para niya akong kinukwestiyon. Nagbago ang ekspresyon niya at agad na nagbawi. Hindi ko sinasabing kailangan mong sabihin sa akin na uwi ka. Ang ibig kong sabihin, magpasabi ka sana. Para masundo ko si Tuanzi at makasama ka niya. Pagkatapos niyang sabihin ito, napagtanto na naman ni Shen Yue na may mali. Wala naman akong pagmamahal sa kanya, kaya hindi ko rin gusto si Tuanzi. Bakit ko naman gugustuhing makasama ko si Tuanzi? Para walang masabi pang mali, yumuko na lang si Shen Yue at tinitigan ang sahig, hindi na nagsalita. Pinagmamasdan ko ang ekspresyon ni Shen Yue na paulit-ulit na nagbabago, para siyang gumaganap sa isang teleserye. Napangiti ako. Ganoon ba ako katakot? Bumuntong hininga ako at sinabi kay Shen Yue, alam ko na. Pabalikin na lang natin si Tuanzi bukas. Gabi na rin. Magpahinga ka na rin. Labis na nagulat at natuwa si Shen Yue. Nagmadali siyang sumagot ng isige po at nagmamadaling lumabas ng silid. Napailing na lang ako sa likod niya. Ganoon ba ako kasama dati? Para siyang takot na takot sa akin. Habang nag-iisip, napapangiti na naman ako. Mayroon din palang cute na side si Shen Yue na laging seryoso. Bakit hindi ko napansin dati? Kinabukasan, paggising ko, parang ang gaan ng pakiramdam ko. Pagkatapos kong maghilamos, bumaba na ako para mag-almusal. Pagkababa ko ng hagdan, nakita ko si Shen Yue na nakaupo ng tuwid sa hapagkainan. Nakaupo ng diretsyo, nakapatong ang mga kamay sa mga hita, nakasuot ng puting shirt na gawa sa cotton. Nakasuot ng casual pants. Mukhang malambot at komportable. Sa pagkakaalam ko, si Shen Yue ay parang isang diyosa sa altar. Lagi siyang nakasuot ng propesyonal na kasuotan, malamig at hindi malapitan. Ngayon, ang Shen Yue sa harap ko ay may bahid ng pagiging ordinaryo. Mukhang mabait at walang halong masama. Pero ang paraan ng kanyang pagkakaupo ay hindi maipaliwanag.
Para siyang isang elementary student na nakaupo sa upuan, nakikinig ng mabuti sa guro, hindi gumagalaw. Hindi ko alam kung gaano na siya katagal na nakaupo doon. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at natawa ako. Narinig ni Shen Yue ang boses at agad na tumingin sa akin. Kitang-kita na lalo siyang kinabahan. Hindi niya alam kung saan ilalagay ang mga kamay niya. Nang mapansin ko ang tingin niya, agad akong nagkunwaring umubo. Pagkatapos ay lumapit ako sa mesa at umupo. Nang makita ni Shen Yue na umupo ako sa tabi niya, lalo siyang hindi mapakali. Halos hindi niya ako kasabay sa hapagkainan, pero ngayon, iba ang kinikilos niya. Hindi niya rin sigurado kung ano ang balak ko. Kaya, susundan ko na lang kung saan ito patungo. Pagkaupo ko, nakita ko ang napakaraming almusal sa mesa. Hindi ako makapaniwala. Sinong matinong tao ang kakain ng ganito karaming almusal? May Chinese at Western pa. Nakita ni Shen Yue na hindi ako kumakain. Kaya dahan-dahan siyang nagsalita, natakot ako na baka hindi ka sanay sa almusal dito dahil galing ka sa ibang bansa. Kaya pinapagawa ko sa kasambahay ng Chinese at Western. Sa susunod, hindi na kailangang mag-abala. Chinese na lang ang ipagawa mo. Matagal na rin akong hindi nakakakain ng Chinese. Nang marinig ito ni Shen Yue, agad siyang nagsabi, sige. Sasabihin ko kay Aling mamaya. Pagkasabi niya nito, maingat niyang tiningnan ang ekspresyon ng mukha ko, natatakot na baka may nagawa na naman siyang mali na ikagagalit ko. Nang makita niyang walang pagbabago sa ekspresyon ko, nakahinga siya ng maluwag. Hinawakan ko ang plato at napansin kong mainit pa rin ito. Nagulat ako, kakagising mo lang din ba? Bakit mainit pa rin ang mga ito? Hindi naman pwedeng sabihin ni Shen Yue na hindi niya alam kung kailan ako babalik, kaya para hindi niya ako makaligtaan, kinansela niya ang lahat ng kanyang mga gawain sa kumpanya. Mula alas 6, nakaupo na siya sa hapagkainan at hinihintay akong bumaba. Paulit-ulit na niyang pinainit ang almusal. Pero nagsinungaling lang siya sa akin, kakagising ko lang din. Tumango ako. Kinuha ko ang chopsticks at nagsimulang kumain. Habang kumakain, tinanong ko siya, alas 9 na. Hindi ka ba papasok sa trabaho ngayon? Hindi naman busy sa kumpanya ngayon. Hindi ako kailangan. Nang marinig ko ang mga salitang ito, natigilan ako sa pagkain. Naisip ko, hindi ba't sinabi niya kagabi na abala siya sa isang bagong proyekto? Talagang pabago-bago ang mga babae. Pero kahit ganoon ang iniisip ko, hindi ko siya kinumpronta. Sa halip, tinanong ko siya, kailan babalik si Tuanzi? Tatawagan ko ang mga magulang ko. Ipapahatid ko na lang sa driver. Tumango ako. Simula nang magpakasal kami, hindi ko gusto si Shen Yue. Siyempre, hindi ko rin gusto ang kahit ano tungkol kay Shen Yue. Ang mga magulang ni Shen Yue ay nakita ko lang din noong kasal namin. Sa mga nakalipas na taon, si Shen Yue ang nagiging tulay sa pagitan ko at ng kanyang mga magulang. Ngayon, nakakailang din kung magkita kami. Kaya balak kong maghintay muna. Pagkatapos na guminhawa ang relasyon namin ni Shen Yue, saka ko pupuntahan ang kanyang mga magulang. Sa buong pagkain na yon, palihim na sumusulyap sa akin si Shen Yue. Siyempre, ramdam ko ang kanyang mga titig. Pero sa tuwing nakikita niya ako, para siyang daga na nakakita ng pusa. Kaya wala akong gustong sabihin. Pagkatapos kumain, umupo ako sa sofa at naglaro sa cellphone. Nag-aalangan pa si Shen Yue kung lalapit ba siya o hindi. Gusto kong magtanong, pero natatakot akong baka makapagbitiw ako ng salitang hindi niya magugustuhan nang maghanda na siyang pumunta sa silid-aklatan para asikasuhin ang kanyang trabaho. Nagsalita ako, may gusto ka bang sabihin sa akin? Labis na nagulat si Shen Yue. Matapos mag-isip ng matagal bago magsalita, gusto ko sanang itanong kung ilang araw ka mananatili sa pagbalik mo ngayon. Siguro matagal-tagal akong magtatagal. Nagbakasyon ako. Hindi ako magtatrabaho sa mga susunod na buwan. Ilang buwan? Akala ni Shen Yue ay nagkamali siya ng dinig. Agad-agad niyang itinanong, kung gayon, dito ka lang sa bahay titira sa mga susunod na buwan. Kaya mo bang magtagal dito sa bahay? Gusto mo bang bumili ng kahit ano pagbalik mo? Pagkatapos ay sinagot din ang sariling tanong. Hindi na kailangan. Buwan-buwan naman akong nagpapalit ng mga bagong gamit sa kwarto mo. Yung listahan mo ng mga lulutuin sa susunod. Tigil, tigil. Hindi na kailangan ang ganyang abala. Okay naman ako sa tinitirhan ko ngayon. Hindi mo na kailangang palitan ang kahit ano para sa akin. Doon lang napagtanto ni Shen Yue na sobra na pala siyang magsalita. Kakambal pa lang niyang maghingi ng paumanhin nang may marinig silang masayang ingay sa labas. Kasunod nito ay narinig nila ang masayang yabag habang tumatakbo at nagbabanggit ng si Papa sa matamis na boses. Papa, bumalik na si Papa. Pagkarinig ko noon, agad akong tumayo at naglakad papunta sa pintuan. Pagkarating ko sa bulwagan, nakita ko ang mahiyain na si Tuanzi na tumatakbo papunta sa akin. Huminto si Tuanzi nang makarating sa harapan ko. Dahil naaalala niyang hindi ko siya masyadong gusto. Simula nang ipanganak siya, hindi niya ako nakita sa loob ng ilang taon at napakaikli rin ng oras na nagkikita kami. Hindi ko siya kailanman nayakap kaya hindi nangahas si Tuanzi na bigla akong yakapin. Habang nagtitigan kami, nagtanong si Tuanzi sa nagmamakaawang tono.
Papa, aalis ka na naman ba pagkatapos ng ilang araw? Pagkatapos sabihin yon, yumuko siya at biglang nagbadyang pumatak ang luha sa kanyang malalaking mata. Sa sumunod na segundo, bumuhos ang kanyang mga luha na parang walang katapusan. Nagulat ako sa kanyang ginawa. Kanina lang ay masayang-masaya siya. Paano siya umiyak sa sumunod na segundo? Talagang nagmana si Tuanzi sa kanyang ina. Si Shen Yue ay napapigil ng tawa sa likuran. Ang galing talaga ng batang ito, alam niya kung paano ako mapapalambot. Nang makita ko ito, medyo alangan akong inabot ang kamay ko. Hinaplos ko ang ulo ni Tuanzi. Tuanzi, huwag ka nang umiyak. Okay. Hindi na muna aalis si Papa sa pagbalik niya ngayon. Dito muna ako sa bahay kasama kayo ni Mama. Okay. Nagulat sina Shen Yue at Tuanzi nang marinig nila ang mga salitang iyon. Naisip ni Shen Yue, bakit kaya siya nagkakaganyan simula nang bumalik siya? Dahil ba gusto niya kaming pasayahin? Tapos mas mabuting umalis na lang. Sa pag-isip na yon, biglang namula ang mga mata ni Shen Yue. Bumaba ng ilang antas ang presyon sa paligid, tapos umakyat siya sa itaas ng walang imi. Tinitignan ko ang likod ni Shen Yue. Anong nangyari sa kanya? Hayaan na nga, napakahirap talagang unawain ang isip ng babae. Pero sa tingin ko, ang pinakamahalaga ngayon ay ayusin muna ang relasyon ko kay Tuanzi. Mamayang gabi ko na lang kakausapin ng maayos si Shen Yue. Kaya tinulungan ko munang tanggalin ang bag ni Tuanzi, tapos sinabi ko sa kanya, may laruan akong dala para sa'yo pag uwi ko. Gusto mo bang tignan kung ano? Yehe, yehe. Anong regalo yon, Papa? Ngayon mo lang ako binigyan ng regalo. Kahit ano pa yan, basta galing kay Papa, gusto ko yan. Nang marinig ko yon, sumikip ang dibdib ko at muling pinagsisihan ko ang mga nakaraang taon. Talagang dapat akong mamatay. Dapat ko pang pagbutihin kay Tuanzi. Binuhat ko si Tuanzi paakyat para kunin ang regalo ko sa kanya. Pagdating sa kwarto, kinuha ko ang isang malaking kahon mula sa maleta at ibinigay sa kanya. Tuwang-tuwa si Tuanzi nang makita ito. Si Snow White. Paborito ko si Snow White. Salamat, Papa. Ang bait-bait ni Papa. Pagkatapos niyang sabihin yon, matamis niya akong hinalikan sa pisngi. Natigilan ako. Napakaganda at napakasarap ng pakiramdam. Ngumiti ako at yumuko para halikan ang chubby na pisngi ni Tuanzi. Natigilan si Tuanzi sa kanyang ngiti. Ito ang unang beses na hinalikan siya ni Papa. Love. Gustong-gusto ko si Papa. Tinitingnan ko ang lalong pumupulang pisngi ni Tuanzi. Tanong ko, gusto mo bang samahan ka ni Papa sa paglalaro? Gusto, gusto, gusto. Mabilis na sumagot si Tuanzi. Pagkatapos, sinamahan ko si Tuanzi sa paglalaro buong umaga. Maya-maya ay dumating si Aling Chen para magluto ng pananghalian. Saglit siyang natigilan nang makita ako. Mabilis siyang lumapit at sinabi sa akin, Ginoong Gyu. Sa wakas nakauwi na kayo. Araw-araw tinatanong ni Tuanzi si Miss, kailan kaya uwi si Papa? Miss na nila kayo. Magtagal na po kayo dito. Kailangan din po kayo ni Tuanzi. Si Aling Chen ay dinala ni Shen Yue mula sa lumang bahay. Siya na rin ang nagpalaki kay Shen Yue at may alam tungkol sa mga nangyari sa amin noon. Ngayon nakikita niya akong masaya kasama si Tuanzi, kaya napadaldal siya. Tinitignan ko si Tuanzi na masayang naglalaro. Masaya rin ako. Aling Chen, hindi na ako alis ngayon. Sasama ako sa kanila. Mabilis na sinabi ni Aling Chen, sige, sige, sige. Buti naman at naisip niyo yan. Pagkalipas ng isang oras, luto na ang pananghalian. Habang kumakain, binuhat ko si Tuanzi sa kanyang baby chair. Unti-unti ko siyang pinakakain. Nakita ni Shen Yue sa tapat na ibinigay ko ang atensyon ko kay Tuanzi. Ang tagal na niyang nagtatrabaho dito, hindi ko man lang siya tiningnan ng diretsyo. Kaya sinulyapan ko ng malamig si Tuanzi. Si Tuanzi, na masayang-masaya sanang tinatamasa ang ulo ko, ay lumingon at nakitang malamig siyang tinitingnan ng kanyang ina at agad na nagsalita. Daddy, kaya ko nang kumain mag-isa, kumain ka na rin muna, baka lumamig ang pagkain. Ngumiti ako at sinabi, kung gayon, dahan-dahan kang kumain, tutulungan muna kita na alisin ang mga tinik ng isda. Pinapanood ako ni Shen Yue habang nilalagyan ng pagkain si Tuanzi, at nakaramdam siya ng init sa kanyang puso, at hindi niya napigilang lagyan din ako ng pagkain. Gusto niya akong kumain ng marami, tiningnan ko ang dagdag na pagkain sa aking mangkok, natigilan ako. Pagkatapos ay kinain ko ang pagkain sa mangkok na parang walang nangyari, ngunit tila nakadiskubre ng bagong mundo si Shen Yue. Hindi ako masyadong nakakain sa hapunan na ito, abala siya sa paglalagay ng pagkain sa akin, at halos umapaw na ang aking mangkok. Nang makita niya akong walang magawa, nagsalita ako, Shen Yue, huwag mo na akong lagyan pa. Hindi ko na talaga kaya, ayos lang, kung hindi mo kaya, ako na ang kakain. Pagkatapos sabihin yon, kinuha ni Shen Yue ang aking mangkok, at hindi siya nandidiri, kinain niya ito ng mag-isa. Si Tuanzi na nanonood sa tabi ay nag-aalala, pakiramdam niya ay bumuti ang relasyon ng kanyang mga magulang pagkatapos kumain. Kaming tatlo ay nakaupo sa sofa at nanonood ng telebisyon, si Shen Yue ay tumingin sa kanyang pamilya sa tabi niya at nakaramdam ng labis na kasiyahan.
Sana huminto na lang ang oras sa sandaling ito. Pagkatapos ng ilang sandali, lumingon si Shen Yue at nakita si Tuanzi. Naantok na at unti-unting yumuyuko ang kanyang ulo, ngunit pinipilit pa ring imulat ang kanyang mga mata, pinipilit na manood ng telebisyon. Ayaw niyang istorbohin ang masayang sandali ng kanilang pamilya, sa totoo lang ay ayaw rin ni Shen Yue, ngunit hindi niya napigilan ang kanyang sarili na magsalita. Tuanzi, dapat ka nang matulog sa tanghali, nang marinig ang boses ni Shen Yue. Tumingala si Tuanzi, at antok na tumingin sa akin, Daddy. Pwede mo ba akong kantahan para makatulog sa tanghali? Medyo nanigas ako na isang malaking lalaki, ay hindi pa nakapagpatulog ng bata. Anong gagawin ko? Tulungan niyo ako, sa puntong ito nagsalita si Shen Yue. Tuanzi, matulog ka na sa tanghali, bago pa ako makapag-react. Naunang nagsalita si Shen Yue, pakiramdam niya ay hindi ako papayag, natatakot sa aking pagtanggi. Na mas lalong malulungkot si Tuanzi, kaya nauna siyang tumanggi para sa akin, nang marinig ang pagtanggi ni Shen Yue, siya. Labis na nalungkot si Tuanzi, pero gusto kong si Daddy ang magpatulog sa akin. Hindi pa ako kinakantahan ni Daddy para makatulog, ang mga kaklase ko sa kindergarten, kinakantahan ng kanilang mga magulang para makatulog. Pero abala sa trabaho ang aking papa, kaya madalas ay wala siyang oras para sa akin. Sa wakas nakauwi na siya, hindi pa ba niya ako masasamahan ng matagal? Nalungkot si Tuanzi. Nang marinig ko ang sumbong ni Tuanzi, bigla akong nakaramdam ng matinding awa. Agad akong lumapit, at niyakap si Tuanzi para aliwin. Sinta, huwag ka nang umiyak, hindi maghihiwalay si Papa at Mama. Dati ay masyadong abala si Papa sa trabaho. Kasalanan ni Papa. Simula ngayon, araw-araw na kitang papatulugin, okay ba? Nang marinig ni Shen Yue ang mga salitang ito, bigla siyang natigilan. Totoo ba ito? Hindi kaya ako nananaginip? Dinurog niya ang kanyang sarili ng malakas. Masakit, hindi pa naginip. Pero hindi pa rin siya makapaniwala na masasabi ko ang mga ganoong bagay. Hindi kaya sinapian si Chuyang sa pagbalik niya ngayon? Pinunasan ni Tuanzi ang kanyang mga luha at tiningnan ako ng inosenteng mga mata. Papa, totoo ba ang sinasabi mo? Hindi ka na kailanman maghihiwalay kay Mama. Totoo. Ipinapangako ni Papa. Naniniwala ako sa iyo, Papa. Kung gayon, araw-araw mo akong papatulugin. CJ, kaya binuhat ko si Tuanzi at umakyat sa itaas para matulog. Iniwan ko si Shen Yue na naguguluhan sa sofa. Pagkaalis ni Tuanzi sa akin, gumawa pa siya ng pagmumukha kay Shen Yue nang hindi ko napapansin. Para bang sinasabi, tignan mo, mas gusto ako ni Papa. Nagpa siya si Shen Yue na hindi na niya papansinin ang maliit na walang utang na loob na ito. Inilapag ko si Tuanzi sa kama, isinara ang kurtina, at humiga sa tabi ni Tuanzi. Nagsimula akong mag-alala at hindi alam kung ano ang gagawin. Napansin ni Tuanzi na wala akong karanasan. Kaya nagmungkahi siya sa akin. Papa, ikwento mo sa akin ang isang kwento bago matulog. CJ, ikukwento ko sa iyo ang kwento ng uwak na umiinom ng tubig. Hindi ko alam kung. Dahil unang beses ko palang pinatulog si Tuanzi, kaya tuwang-tuwa siya, at sunod-sunod na nagpakwento. Naging tuyo ang lalamunan ko sa pagkukwento, pero nakatingin pa rin sa akin si Tuanzi na may malalaking mata. Mukhang hindi siya inaantok. Sinta, kapag natutulog, kailangan munang ipikit ang mga mata, di ba? Gusto ko pang makita si Papa, nakangiting sabi ni Tuanzi. Pwede naman. Kung gayon, mamayang hapon na lang, okay? Oras na ng pagtulog. Sige na nga. Medyo nadismaya si Tuanzi, pero masunurin pa rin siyang pumikit. Matapos kong patulugin si Tuanzi, bumaba ako at uminom ng isang buong baso ng tubig bago bumalik sa aking silid. Pagbalik ko, nag-iisip ako kung paano kami makikitungo sa isa't isa ni Shen Yue sa hinaharap. Hindi ako papakawalan ni Shen Yue at wala rin siyang balak na makipaghiwalay. Kung gayon, dapat ko munang pakisamahan siya ng mabuti at subukang gawin ang lahat para makabawi sa kanya. Sa loob ng isang gabi, magkahiwalay kami ng kwarto ni Shen Yue. Nagdesisyon akong bumalik. Kailangan kong pakisamahan si Shen Yue ng mabuti. Ang pangunahing dahilan ay para bigyan si Tuanzi ng isang buong kamusmusan. Sa totoo lang, simula nang maayos ang hindi pagkakaunawaan. Hindi ako naiilang na makasama si Shen Yue. Pakiramdam ko pa nga ay komportable ako kapag kasama ko siya. Kaya napagdesisyonan kong maglaan muna ng panahon para magpalago ng aming relasyon. Ang unang hakbang ay matulog sa isang kama. Tutal, mag-asawa kami at may anak na. Hindi na kailangang magpakaarte. Kaya patago akong pumunta sa kwarto at unti-unting inilipat ang lahat ng gamit ni Shen Yue sa kwarto ko. Noong pangatlong balik ko, habang yakap ko ang mga damit ni Shen Yue, napadaan ako sa pag-aaral. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng pag-aaral. Nakatayo si Shen Yue sa likod ng pinto na may hawak na baso ng tubig, nakatingin sa mga gamit na yakap ko. Bigla akong natigilan. Nag-isip ako ng mabilis kung paano magpapaliwanag. Hi. Ano? Hindi ako manyak. Iniisip ko lang na nakabalik na ako. Kailangan kong bigyan si Tuanzi ng isang buong kamusmusan, sabihin sa kanya na hindi kami maghihiwalay.
Kaya ang unang hakbang ay kailangan naming tumira ng magkasama, tama ba? Pagkasabi ko nito, gulat na gulat si Shen Yue habang nakatingin sa akin, medyo hindi makapaniwala. Sabi ni Chuyang gusto niya akong katabi sa pagtulog. Bakit? Bakit ganyan ang pagbabago niya? Pero gustong-gusto ko ang ganitong Chuyang. Sana lokohin na lang ako ni Chuyang ng ganito palagi. Iniisip ni Shen Yue sa kanyang sarili, at hindi niya maiwasang mapakunot ang noo. Natakot ako. Ano ang ibig sabihin ng pagkunot ng noo? Hindi naman ako manyak. Hindi kaya naiisip niya na masyado akong nagpapasya at gusto niya akong paalisin. Habang nag-iisip ako, ibinaba na ni Shen Yue ang baso ng tubig at hinila ako pabalik sa kwarto. Bakit hindi ka nagsusuot ng tsinelas? Paano kung sipunin ka? Mag-aalala ako. Kaya naman pala nag-aalala siya dahil hindi ako nagsusuot ng tsinelas. Kung ganoon, bakit ang lamig ng mukha mo at nakakunot ang noo mo? Tinakot mo ako. Talagang isa kang saradong aklat. Kaya naman pala hindi kita nagustuhan sa loob ng 5 taon. Iniisip ko sa aking sarili. Maya-maya, nakabalik na kami sa kwarto. Maingat na sinabi ni Shen Yue. Chuyang, kung nagdesisyon ka ng papasukin ako dito, sabihin mo kay Aling Chen mamaya. Hayaan mo na lang na ilipat ng mga katulong, pero sigurado ka na ba sa gusto mo? Seryoso kong sinabi. Shen Yue, ang pagbalik ko ngayon ay dahil nalaman ko ang tungkol sa nangyari 5 taon na ang nakalipas. Wala kang kinalaman doon. Pasensya na, nagkamali ako sa iyo ng matagal. Simula ngayon, alagaan ko kayo ni Tuanzi ng mabuti. Kahit hindi ko pa maibigay sa iyo ang damdaming gusto mo. Pero bigyan mo ako ng panahon pagsisikapan ko. Maaari ba? Pagkasabi nito, biglang tumayo si Shen Yue at niyakap ako, garalgal na ang boses. Salamat, Chuyang. Salamat at handa kang bigyan ako ng isa pang pagkakataon. Habang sinasabi ito, nanginginig ang buong katawan ni Shen Yue. Nang makita ko ito, bahagya kong tinapik ang kanyang likod para pakalmahin siya. Lumipas ang ilang sandali. Sumandal si Shen Yue sa akin para huminahon, saka tumayo at sinabi sa akin, mamaya, hayaan na lang natin si Manang Chen na maglipat ng mga gamit. Magpahinga ka muna, tatapusin ko lang ang trabaho ko at susunod na ako kaagad. CJ. Pagkasabi ko, hinalikan ko siya sa noo. Agad bumilis ang paghinga ni Shen Yue. Dinaganan niya ako at hinalikan din ito ang paraan para siya ang manguna. Hindi ko alam kung gaano katagal. Nang hindi na ako makahinga, saka lang ako binitiwan ni Shen Yue. Puno ng pagmamahal ang mga mata niya habang nakatingin sa akin. Magtatrabaho na ako. At dahil sa halik niya, kinakapos ako ng hangin, kumurap-kurap ang aking mga mata at tumango sa kanya. Pagkaalis ni Shen Yue, saka ko lang napagtanto kung ano ang ginawa ko. Ang lambot ng labi niya. Pero bakit ang galing niyang humalik? Sa loob ng 5 taon, maliban noong gabing iyon, wala kaming anumang pagtatalik ni Shen Yue. Dati ba siyang maraming boyfriend kaya siya natuto? O kaya naman, hindi na niya nakayanan ang pananabik sa loob ng 5 taon kaya siya nagtaksil. Lalo akong nalulungkot, hindi ko alam kung bakit ako nalulungkot. Basta naiisip ko si Shen Yue at ibang lalaki. Naiinis kapag may pagtatalik. Nang maalala ko ito, tumayo ako at balak kong tanungin si Shen Yue. Tat. Tumunog ang cellphone ko. Tumatawag ang matalik kong kaibigan na si Songjay. Chuyang, bumalik ka na pala, hindi mo man lang sinabi sa matalik mong kaibigan. Ang daya mo naman. Nang marinig ko ang boses ni Songjay, agad kong nakalimutan ang tungkol sa pagtatanong kay Shen Yue. Kagabi lang ako nakabalik. Hindi pa kita nababalitaan. May oras ka ba ngayon? Gusto mo bang magkita tayo sa dati nating tagpuan? Sige, aalis na ako ngayon. Magkita tayo mamaya. Pagkababa ko ng telepono, nagbihis ako at handa nang umalis. Habang dumadaan ako sa silid-aklatan, dapat ko bang sabihan si Shen Yue? Pero naiisip ko na baka marami siyang iniisip. Bigla ayaw ko na siyang pansinin at lumabas na lang ako. Di nagtagal, nakarating ako sa isang cave. Ang cave na ito, simula pa noong nag-aaral ako sa kolehiyo, gustong-gusto ko na ang snow top coffee at croissant nila. Sa tuwing uwi ako, lagi kong inaaya si Songjay na magkita rito. Pagpasok ko sa loob, nakita ko agad si Songjay na nakaupo sa tabi ng bintana. Itim na anak. Na-miss ka raw ni Daddy, kapatid. Yang Je, ang tagal na nating hindi nagkita. Nagkamayan silang dalawa ng masigla. Pagkatapos ng ilang kumustahan, nagtanong si Songjay. Gaano ka katagal magtatagal sa pag-uwi mo ngayon? Balak kong tumagal ng ilang buwan para ayusin ang bahay ko. Para makasama ko rin ang anak ko at si Shen Yue. Natigilan si Songjay sa pag-inom ng kape. Anong nangyayari? Di ba dati galit na galit ka sa kanilang dalawa? Pero kamakailan lang nalaman ko na yung nangyari 5 taon na ang nakalipas. Hindi pala si Shen Yue ang may gawa. Dahil pala sa anonymous email kaya akala ko nagkamali ako sa kanya. Plano ko pang alamin kung sino ang nagpadala sa akin ng email. Nanigas ang ngiti sa mukha ni Songjay, naisip niya. Paano nangyari yon? Di ba noong mga panahong iyon, sinasabi ng lahat na si Shen Yue ang may gawa? Paano nangyari na hindi pala siya? Ilang taon na ang nakalipas. Maaari pa bang malaman kung sino ang nagpadala ng anonymous email? Medyo nagtataka ako, Ijay.
Anong nangyayari sa'yo? Ang kapatid ko ang nagsabi sa akin ng balita. Imposible siyang magkamali sa pagsisiyasat. Kung hindi ko mahanap kung sino ang nagpadala ng anonymous email, sasabihin ko kay Shen Yue. Alam niya ang lahat. Sa tingin ko, siguradong may paraan siya. At ang ekspresyon sa mukha ni Song Jai ay hindi na maitago. Tumayo siya at aalis na. Yang Je, pasensya na. Bigla kong naalala na may kailangan akong asikasuhin. Sa susunod na lang, ililibre kita sa susunod. Pagkasabi niya nito, umalis na siya nang nagmamadali bago pa ako makasagot. Gulat na gulat ako. Anong nangyari kay Jai? Sobrang kakaiba niya ngayon. Hayaan na. Sa susunod na lang, pag-uwi ko sa bahay, oras na ng hapunan. Pagkabukas ko ng pinto, nakita ko si Tuanzi na umiiyak sa sofa. Si Shen Yue naman ay nakaluhod sa harap niya. Pinupunasan niya ang luha nito habang inaalo. Huwag ka nang umiyak, malapit na bumalik si Papa. Kumain muna tayo, pwede ba? Umiiyak na si Tuanzi nang may hikbi. Habang umiiyak, sinabi niya, ayoko, nagsisinungaling ba si Papa sa akin? Waa, nagsisinungaling siya sa akin. Sabi niya hindi niya kami iwan. Ngayon, wala na naman siya. Lumabas pala ako nang hindi pa natatagalan, nagising na si Tuanzi at tumakbo papunta sa aking silid. Pero nang makita niyang wala akong tao roon, hinanap niya ako sa lahat ng kwarto, pero hindi pa rin niya ako nakita. Umiyak ng husto si Tuanzi at hinanap ako sa silid-aralan. Narinig ni Shen Yue na nawawala ako. Nagpanik din siya, at dahil sa kakaiba kong kinilos kanina, akala niya pinaluwag ko lang ang kanilang depensa para tahimik na umalis at hindi na babalik pa. Kaya nanginginig na tinawagan niya ako ng ilang beses, pero hindi ko sinagot. Sumasakit ang kanyang puso at agad siyang humawak sa mesa para magpatatag at saka tinawagan si Zuoling. Ay lockdown ang airport, tingnan ang sisi, at hulihin agad si Guyan pagkakita. Huminga ng malalim si Shen Yue. Pagkatapos kumalma, sa kanya hinarap si Tuanzi at sinabi, Tuanzi, maglaro ka muna dyan. Sabi ng Papa, magpakabait ka at babalik agad siya. Pinunasan ni Tuanzi ang kanyang mga luha gamit ang kanyang malalambot na kamay. Talaga ba? Kung magpapakabait ako, babalik si Papa, di ba? Pangako ni Mama. Pero lumipas ang ilang oras. Hanggang sa oras ng hapunan, wala pa rin akong balita at walang sumasagot sa telepono. Kaya tuluyang bumigay si Tuanzi. Pagpasok ko naman sa bahay, nadurog ang puso ko nang marinig ko si Tuanzi na umiiyak kaya dali-dali akong tumakbo papunta sa kanya. Tuanzi, bumalik na si Papa. Sinong nagsabing ayaw na sa atin ng baby natin? Nang marinig iyon, nagmadali silang mag-ina na lumingon. Pagkakita sa akin, agad na tumayo si Shen Yue at lumapit sa akin para yakapin ako. Matagal pa bago niya natanong, saan ka pumunta? Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Yayakapin ko siya at ipapaliwanag, nakipagkita ako kay Song Ji. Pagka-uwi ko kahapon, pagod na pagod ako at hindi ko na-charge ang cellphone ko. Kaya namatay ito nang umalis ako. Umungol ng mahina si Shen Yue at yumakap pa ng kaunti bago bumitaw. Pagkaalis ni Shen Yue, agad na sumalubong si Tuanzi at yumakap sa aking binti habang umiiyak at bumubulong, Papa, bakit ang tagal mong umuwi? Akala ko ayaw mo na sa akin. Huhuhu. Dahil dito, lumuhod ako para magkapantay kami ng paningin ni Tuanzi at sinabi ng seryoso, baby. Sabi ni Papa, hindi na siya alis. Hindi na talaga siya alis. Maniwala ka kay Papa. Sabi ng sinungaling tuta. Tumango si Tuanzi at humakbang papalapit para yakapin ako. Tinapik ko ang likod ni Tuanzi, sige na. Gutom ka na ba? Una muna tayong kumain. Pagkatapos kumain ng buong pamilya, nakipaglaro kami kay Tuanzi. Papaliguan ko na siya at patutulugin. Pero namumula ang mukha ni Tuanzi nang magsalita, hindi pwede, Papa. Kaya ko nang maligo mag-isa. Sabi ni Mama, hindi pwede sa babae at lalaki. Pero Papa mo ako, pwede kitang paliguan. Pagkasabi niya, akmang akyat na kasama si Tuanzi. Pero ayaw ni Tuanzi. Ayaw rin ni Shen Yue na ako ang magpaligo sa kanya. Hinila niya si Tuanzi at sinabi, ako na ang magpapaligo sa kanya. Mamaya, ikaw na ang magpatulog sa kanya. Iniwan ko silang mag-ina. Pinainit ko ang gatas ni Tuanzi. Pagkatapos maligo ni Tuanzi, ako na ang magkukwento para makatulog siya. Nang makatulog si Tuanzi, bumaba ako para kumuha ng maligambam na tubig para kay Shen Yue na nagtatrabaho sa kanyang silid-aklatan. Kumatok ako sa pinto. Sumagot ang kanyang malambing na boses, pasok. Ang boses na yon ay nakapagpakilig sa akin. Pumasok ako na may dalang baso ng tubig. Nagulat si Shen Yue nang makita ako. Dali-dali siyang tumayo at lumapit sa akin. Kinuha niya ang baso sa aking kamay at sinabi, bakit ka nandito? Dinalhan kita ng tubig. Huwag kang magpuyat. Teka, may gusto pa akong itanong sayo. Ano yon? Sabi ni Shen Yue habang hinihila ako paupo sa sofa. Pagkalapag niya ng baso sa mesa, umupo siya sa kandungan ko. Nagpumiglas ako ng bahagya. Dahan-dahan akong nagsalita, Shen Yue, kung gusto nating maging normal na mag-asawa, kailangan nating magkakilala ng husto. May gusto akong ipagtapat mo sa akin.
Bago ako eh. Ilang boyfriend ang nagkaroon ka? Nagulat si Shen Yue at dali-daling umiling. Wala. Ikaw lang ang nag-iisa mula noon hanggang ngayon. Seryoso ang mukha ni Shen Yue. Mukhang hindi siya nagsisinungaling. Kaya tinanong ko siya ng direkta, paano kang humalik ng ganito kagaling? Nagulat si Shen Yue, pagkatapos ay nagpakalma at idinikit ang kanyang noo sa aking noo. Mahina niyang sinabi sa akin, dahil ang hinahalikan ko ay ang asawa ko, kaya natuto ako ng kusa. Pagkasabi niya nito, mabilis na tumibok ang puso ko. Nagising ang aking pagnanasa. Bakit ganyan si Shen Yue? Akala ko pa naman dati isa siyang tahimik na tao. Agad kong itinulak si Shen Yue. Pinigilan ko ang aking sarili at sinabi, sige, matutulog na ako. Huwag kang magpuyat sa trabaho. Pagkasabi ko nito, dali-dali akong tumakbo palabas ng silid-aklatan. Nakatingin si Shen Yue sa aking nagmamadaling likod. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at hindi sinasadyang nasabi, umaasa siyang ganito na lang palagi si Chuyang. Agad na tinapos ni Shen Yue ang natitirang trabaho, hindi niya ako ginambala sa pagpapahinga at naghilamos siya sa banyo ng kliyente. Pagbalik niya sa kwarto, nakaupo ako sa kama at nanonood ng maikling video, nakita ko si Shen Yue na dumating. Bigla akong napahiya, matutulog ka na ba? Tumango si Shen Yue. Pumunta siya sa kanan ko, itinabi ang kumot at humiga. Nakita kong nakahiga na si Shen Yue, kaya pinatay ko ang ilaw sa tabi ng kama. Tuwid ang aking paghiga, nakahiga ako ng diretsyo sa kama, nakapatong ang mga kamay sa aking tiyan. Habang si Shen Yue ay tahimik, maingat, dahan-dahan na gumagalaw palapit sa akin. Sa wakas, sa kanyang pagsisikap, nagdikit ang kanilang mga katawan, ngunit hindi pa nasiyahan si Shen Yue doon. Matagal siyang naghintay at napansing hindi ako tumutugon, kaya't bigla siyang bumaling ng katawan. Para siyang pugitan na nakakapit sa akin, sa dilim ay idinilat ko ang aking mga mata at sinulyapan ang pugitan na nakakapit sa akin. Sa isang iglap ay napatong ko siya sa ilalim ko, niyakap ni Shen Yue ang aking leg, Chuyang. Sigurado ka na ba talaga? Hindi ka ba magsisisi? Seryoso kong tanong sa kanya. Siyempre sigurado na ako, sa totoo lang, pagkatapos kong malaman ang katotohanan, hindi ko na naisip na makipaghiwalay sa'yo. Ang pagbalik ko ngayon ay para ring sinasabi sa akin na dapat tayong magkaayos. Nang marinig ito, namula ang mga mata ni Shen Yue, hindi ko alam kung kailan nagsimulang tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Hinimas ko ang kanyang buhok upang patahanin siya. Huwag kang matakot, nandito ako. Pagkatapos ng ilang sandali, kumalma si Shen Yue. Tumayo siya at tumitig sa aking mga mata at nagtanong, pwede ba talaga? Alam ko naman kung ano ang kanyang tinutukoy. Tinatamad na rin akong magpaliwanag pa, kaya't direkta akong hinalikan ang kanyang mapupulang labi, natigilan si Shen Yue saglit. Agad siyang bumawi, hindi na mapigilan, habang hinahalikan niya ang aking leg. Sinasabi niya sa malambing na boses, Chuyang, pinangarap ko ng maraming beses. Ang magkasama tayo ng bukal sa loob, natupad na ngayon, napakasaya ko. Chuyang, mahal kita. Sinusubukan kong tumugon kay Shen Yue. Ngunit hindi ko siya masagot, hindi ako tutol na magkaroon ng intimate na relasyon kay Shen Yue, lalo pat may anak na kami. Wala nang dapat ikahiya, lalo pat mangyayari rin naman ito sa hinaharap, ngunit sa ngayon ay hindi ko pa kayang tumugon kay Shen Yue. Pagkatapos, nanghihina ako at pagod, ni isang daliri ay hindi ko mayangat, sa akala ko ay tapos na ang lahat. Noong maaari na akong magpahinga ng maayos, hinila ako ni Shen Yue at nagtagal pa sa banyo. Pagkalabas ko, nawalan ako ng malay at nakatulog kaagad, buong araw at madaling araw. Sumisinag ang araw sa loob ng bintana, gamit ang aking kamay ay tinakpan ko ang aking mga mata, dahan-dahang umaayon sa maliwanag na sikat ng araw. Pagkadilat ko, gusto kong tingnan kung nasa tabi ko pa si Shen Yue, ang nakita ko ay isang cute na maliit na tuanzi. Dumapa si Tuanzi sa aking unan, nakatitig sa akin gamit ang malalaki, at nagliliwanag na mga mata noong ako'y dumilat. Masayang sumigaw si Tuanzi, Papa, sa wakas ay gising ka na. 10:00 na ng umaga, sabi ni Mama sa akin noong umalis siya na huwag kitang istorbohin sa iyong pahinga. 2 oras na akong nakahiga rito, at dali-dali kong hinimas ang ulo ni Tuanzi. Pasensya na, anak. Natulog ng mahaba si Papa, maghihilamos muna si Papa at sasamahan ka, maghintay ka rito kay Papa. Sa resulta, noong tumayo ako, nananakit ang aking likod, muntik na akong matumba. Hindi ko maiwasang isumpa sa aking isipan, Shen Yue, ikaw na maliit na engkanto, kung hahayaan ko pang mahawakan niya ako, isa akong aso. Sa wakas ay nakarating ako sa banyo, tinitingnan ang aking sarili sa salamin, maayos naman ang aking kutis. Ang tanging kulang ay, anong klaseng bagay ang mga pulang marka na ito sa aking leg at collarbone? Aso ba si Shen Yue? Ginawa niya akong ganito, kapag naiisip ko ang mga malabong eksena kagabi, nagsisimula na naman akong magpantasya. Dali-dali kong tinapik ang aking mukha, pinipigilan ang mga eksenang ito sa pagiging nakakabighani, kaya naman, pagkatapos maghilamos.
Matapos kong makipaglaro kay Tuanzi, bigla akong nagkaroon ng bagong ideya, mahal. Samahan ka ni Papa na magpunta sa kumpanya para maglaro kasama si Mama, okay? Nagliwanag ang mga mata ni Tuanzi, okay. Maglaro kasama si Mama. Kaya tumakbo ako sa kusina, balak kong gumawa ng lunchbox na may pagmamahal para kay Shen Yue. Tinitingnan si Nanay Chen na nagluluto, sinabi ko sa kanya, Nanay Chen. Ano ang gustong kainin ni Shen Yue? Turuan mo ako, gusto ko siyang ipagluto at dalhin sa kumpanya. Matagal nang umaasa si Nanay Chen na magiging maayos ang aming relasyon ni Shen Yue, mas masaya pa siya ngayon. Dali-dali siyang sumang-ayon, pagkatapos ng mahigit 2 oras na pagsisikap, tinitingnan ko ang halos makilala. Matamis at maasim na spare ribs, braised pork at stir-fried potatoes, nasiyahan akong gumuhit ng isang ngiti. Ito na ang pinakamagaling kong gawa, kahit na hindi maganda ang itsura, pero pwede pa rin kainin. Masaya kong binalot ito, hawak ang kamay ni Tuanzi, nagpunta kami sa kumpanya ni Shen Yue, sa resulta pagdating ko sa kumpanya. Hinarang ako sa harapan. Pasensya na, hindi po kayo maaaring makita ang presidente kung wala kayong appointment. Tawagan mo si Assistant Zuo, sabihin mo na ako si Chuyang. Nag-aalinlangan ang receptionist. Tinawagan si Assistant Zuo. Bigla, nagulat na tumingin sa akin. Sumagot si Assistant Zuo na, sige. Pagkababa ng telepono, biglang nagbago ang ugali ng receptionist. Nagmadali siyang magsalita, Sir Chu, pasensya na po sa paghintay. Sabi ni Assistant Zuo, pababa na raw siya para samahan kayo. Tumango ako. Hindi ko sinisi ang receptionist. Trabaho lang niya at normal lang na hindi niya ako kilala. Noong una, ako ang nagbawal kay Shen Yue na magpakita sa publiko. Sa pag-isip na yon, ang aking pagkakasala kay Shen Yue ay nadagdagan pa. Pagbaba ni Zuolin, nang makita niya ako, para siyang nakakita ng malaking problema. Bakit kaya naparito si Sir Chu? Mag-aaway na naman kaya sila ng boss? Kailangan ko bang kontakin ang kumpanya ng lipat bahay ng maaga? Patay na. Sa gitna ng maraming hinala, dinala ako ni Zuolin sa opisina ng presidente sa itaas. Assistant Zuo, magtrabaho ka na. Ako na lang ang papasok. Naisip ni Zuolin, buti naman, hindi ko kailangang harapin ang sitwasyong ito. Kaya nagmadali siyang bumalik sa kanyang pwesto. Kumatok ako sa pinto. Mula sa loob, may malamig na boses na nagsabi, pasok. Pagkapasok ko, hindi man lang tumingala si Shen Yue at sinabi, ilagay mo ang mga dokumento sa mesa at maaari ka nang umalis. Matagal akong hindi gumalaw. Nang naubos na ang pasensya ni Shen Yue at balak nang magtaas ng boses. Nakita niyang ako pala yon. Nagmadali niyang ibinaba ang kanyang panulat at lumapit sa akin. Ibininaon niya ang kanyang ulo sa aking dibdib, sabik na sabik sa aking amoy. Buong umaga, iniisip ako ni Shen Yue. Hindi na siya nakapagtrabaho. Kung hindi lang sa takot na baka may makakita sa kanya, gusto niyang dumikit sa akin sa lahat ng oras. Pagkatapos ng mahabang yakap, hinawakan ni Shen Yue ang aking kamay at naglakad papunta sa sofa. Bakit hindi ka nagpaalam na pupunta ka rito? Para nasundo kita. Huwag na, sobrang busy ka sa trabaho. Kaya kong umakyat mag-isa. Tumigil si Shen Yue, humarap at yumakap sa akin. Dumampi ang kanyang hininga sa aking tainga. Ang kanyang malambing na boses ay bumulong sa aking tainga. Chuyang, wala nang mas mahalaga pa sa akin kaysa sayo. Inaamin kong kinilig ako sa sinabi niyang iyon. Ang kiliti ay umakyat hanggang sa aking ulo. Mahigpit kong niyakap si Shen Yue. Sa likuran namin, nakalimutan. At pinipilit na binibigyan ng dog food ang batang si Tuanzi na naguguluhan. Sino ako? Nasaan ako? Ano ba ang ginagawa ko? Napatahimik siya at naglakad ang kanyang maikling binti. Mag-isa siyang naglakad papunta sa sofa sa tapat at umupo. Pagkatapos ng sorpresa, nasasabi kong sinabi kay Shen Yue. Tikman mo. Ito ang tanghalian na personal kong ginawa para sa iyo. Labis na nagulat si Shen Yue. Binuksan niya ang takip ng lalagyan na parang isang kayamanan. Nang makita ko ang madilim na buo sa loob, nahiya ako. Dali-dali akong nagsalita, huwag mong tingnan ang kanilang hitsura, pero natikman ko na, pwede nang kainin. Huwag kang mag-alala, walang lason. Pero nakangiting sabi ni Shen Yue, okay lang. Kahit anong gawin mo, gusto kong kainin. Kahit na may lason, tatanggapin ko. Habang sinasabi ito, itinaas ni Shen Yue ang lalagyan ng pagkain at kumain. Kumain siya na parabang nasisiyahan siya at sa huli, kinain niya ang lahat ng 3 ulam na dinala ko. Pagkatapos kumain, nagpanggap siyang hindi nakikita at nagpatuloy sa pagtatrabaho. Gusto kong makita kung ano ang gagawin ko. Nang makita ko si Liu Ruyan, lumapit ako sa bintana at sinagot ang telepono. Palaging binabantayan ni Shen Yue ang mga kilos ko. Nang sabihin ko sa telepono, sige, pupunta ako ngayon. Biglang lumubog ang puso ni Shen Yue sa kailaliman. Parang kinakagat ng milyon-milyong langgam ang kanyang puso, nagpapadala ng masakit na sakit. Pero patuloy pa rin siyang nakatingin sa mga dokumento nang walang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Ibinaba ko ang telepono at bumalik. Nang makita ko ang masamang tingin ni Shen Yue,
Ipinagpalagay ko na nagalit siya sa pagtingin sa mga dokumento, kaya nagsalita ako, may pupuntahan ako, kailangan kong umalis muna. Babalik din ako agad. Walang itinanong si Shen Yue, hindi man lang niya itinaas ang kanyang mga mata. Malamig niyang sinabi, "Enen." Nang marinig niya ang pagsara ng pinto, itinaas ni Shen Yue ang kanyang mga mata na namumula dahil sa galit. Gamit ang kanyang lakas, pinutol niya ang ballpen sa kanyang kamay na may malakas na tunog. "Chuyang, huwag mo akong lokohin. Ito na ang huling pagkakataon mo. Kung malaman ko na ang lahat ng matatamis na sandali na ito ay peke, hindi ko masisiguro kung ano ang magagawa ko. Sa totoo lang, hindi ko sinabi kay Shen Yue dahil natatakot akong mag-isip siya ng iba. At sa pagkakataong ito, balak kong linawin ang lahat kay Liu Ruyan ng personal." Pagkatapos ng nabigong pagtanan noon, nakakausap ko lang si Liu Ruyan paminsan-minsan. Para malaman ang mga nangyayari, wala nang iba pa. Sa totoo lang, hindi ko naman talaga gusto si Liu Ruyan. Noon lang, noong nag-aaral pa ako sa universidad, siya ang campus crush. Magaling din siya sa pag-aaral. Maraming nanliligaw sa kanya. Noon, siya ang presidente ng student council. Nagkataon namang nasa ilalim ako ng kanyang pamamahala. Kaya, unti-unti, nagkagusto rin ako sa kanya. Matapos ang mahigit isang taong relasyon, lumitaw si Shen Yue. Ang pagtanan pagkatapos ng kasal. Sa totoo lang, hindi ko naman talaga gusto yon. Sinabi lang ni Songji kay Liu Ruyan na hindi ko gusto si Shen Yue at sinulsulan pa siya. Sinabi pa nga niya na nagkaroon ako ng depresyon at gusto kong magpakamatay. Kaya nagdesisyon si Liu Ruyan na ilayo ako dito, takasan si Shen Yue. Pumayag ako, kaya nangyari ang mga sumunod na pangyayari. Pagkatapos, ipinarada ko ang kotse sa harap ng coffee shop. Pagpasok ko, nakita ko agad si Liu Ruyan. Wala pa rin siyang pinagbago sa loob ng 5 taon. Ang ganda pa rin ng mukha niya. Pero mas mature na siya ngayon kaysa noong nakaraang 5 taon. Lumapit ako at umupo. Nang makita ako ni Liu Ruyan, ngumiti siya at itinulak ang tasa sa mesa at sinabi sa akin, "Paborito mong snow top coffee." Salamat. Tila bumalik ako sa nakaraan. Noong huling umupo kami dito. Noong malapit na kaming magtapos ng kolehiyo. Ganoon din ang ginawa niya, umorder siya ng snow top coffee para sa akin. Lumipas ang 5 taon, pero iba na ang lahat. Mahinang sabi ni Liu Ruyan, "Okay ka lang ba?" "Okay naman." Mabait sa akin si Shen Yue. Mayroon din kaming napakabait na anak na babae. Tumango si Liu Ruyan. Sandaling nakitaan ng lungkot ang kanyang mga mata. Noong nakaraang 5 taon, pasensya ka na. Narinig ko kasi kay Songjay na nagkaroon ka raw ng depresyon at gusto mong magpakamatay. Kaya hindi ako nag-isip at gusto kitang ilayo. Pero mas lalo pa kitang inilagay sa mas malalim na problema. Natigilan ako. Sinabi ni Songjay. Gusto ko ngang tumakas noon pero hindi ako nagkaroon ng depresyon. At hindi ko rin naisip na magpakamatay. Natigilan din si Liu Ruyan. Hindi ba? Yun kasi ang sinabi niya sa akin noon. Naalala ko ang hitsura ni Songjay noong nagkita kami. Parang nagmamadali siya. Nakaramdam ako ng kakaiba. Sa totoo lang, hindi si Shen Yue ang may pakana ng lahat. Pagkasabi ko nito, mas nagulat pa si Liu Ruyan. Hindi si Shen Yue. Paano nangyari ang mga litrato? Hindi ko rin alam. Hindi ko pa nalalaman. Pero patuloy akong nag-imbestiga. Kung sino ang nagpadala ng anonymous email. Sige, kung kailangan mo ng tulong, huwag kang mag-atubiling. Magsabi sa akin. Ngumiti ako. Hindi ako magdadalawang isip. Ngumiti si Liu Ruyan at inabot ang kamay niya sa akin. "Chuyang Yi. Naway maging masaya ka." Pinisil ko ang kamay niya. Taos puso. Sana maging masaya ka rin. Hindi namin alam na may kamera palang nakatago. At nakatutok sa aming dalawa. Si Shen Yue naman ay hindi mapakali sa opisina. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ito ay isang anonymous na email na puno ng mga litrato namin ni Liu Ruyan sa coffee shop. Nag-uusap at nagtatawanan. Sa mga litrato, parang magaan na. Nagkahawak kamay habang nag-uusap. Biglang nagitngit sa galit si Shen Yue at nakalimutang isipin na. Kaya kahit anong gawin ko, ako pa rin ba ang palaging iniiwan? Ito ang telepono ko. Pagkatapos kong tawagan, nag-atubili si Shen Yue, ngunit pinili pa ring sagutin. Pagkasagot niya, hindi siya nagsalita, sa halip ay hinintay niyang may sabihin ako. "Shen Yue, tapos ka na bang magtrabaho? Uwi muna ako. Pagkatapos mong magtrabaho, tandaan mong isama si Tuanzi." Ang pagdagdag ng mga salitang ito ay bahagyang nagpagaan sa marahas na emosyon ni Shen Yue. Sumagot siya ng okay at dali-daling binaba ang telepono. Natatakot siyang kung magpapatuloy siya, hindi niya mapipigilang tanungin ako. Pagka-uwi ko, tinutulungan ko si Chenma na maghain ng pagkain. Nakita ako ni Tuanzi. Agad siyang tumakbo at yumakap sa binti ko. "Papa, saan ka pumunta kanina?" "Miss na miss kita. May pinuntahan lang si Papa. Hayaan mo ang mama na samahan ka para maghugas ng kamay at kumain." Habang kumakain, ramdam maging ni Tuanzi ang mabigat na atmosfera. Ang dating masayang restaurant ay nayon ay tahimik at nakakapanikip. Kaya hindi ako makahinga ng maluwag. Tahimik kong tinanong si Tuanzi. "Anong nangyari kay mama?"
Umiling si Tuanzi na naguguluhan. Sa ilalim ng nakakapanikip na atmosfera, natapos namin ang pagkain. Walang imik na umakyat si Shen Yue. Simula nang umuwi siya, hindi man lang niya ako tiningnan. Mas naguluhan ako. Sino ang nakaaway niya? Bakit ganoon na lang kalaki ang galit ni Shen Yue? Kahit anong isipin ko, hindi ko malaman. Kaya direkta kong binuksan ang pinto at pumasok sa study. Sumimangot at tumingin sa akin si Shen Yue. Malamig niyang sabi, hindi ka ba marunong kumatok bago pumasok? Nagulat ako kay Shen Yue. Matagal ko nang hindi nakita si Shen Yue na ganoon kaseryoso. Dati, si Shen Yue sa harap ko ay palaging maingat at mapagkumbaba. Nagalit siya sa akin at dali-daling lumabas ng walang pag-aalinlangan. Malakas kong isinara ang pinto. Kakatapak ko pa lang ng 2 o 3 hakbang para bang nagkaroon ng mata ang binti ko. At bumalik sa harap ng pinto ng study. Habang tinitignan ko ang malaking pinto ng study, lalo akong nagalit. Bakit niya ako sinisigawan? Nakakainis talaga. Panay ang isip ko. Muli kong binuksan ang pinto ng study at galit na pumasok. Nakita ako ni Shen Yue na padabog na lumabas. Sobrang sakit na hindi ko na kaya. Hindi niya talaga alam kung paano ako mapipigilan. Gusto rin niya akong tratuhin ng may lambing. Gusto ring magpanggap na walang nangyari. Pero hindi niya kaya hanggang sa makita niya akong pumasok muli. May pagtataka sa mga mata ni Shen Yue. Nakatingin siya sa akin habang galit akong lumalapit sa kanya, natigilan siya. Bakit ka nagagalit sa akin? Bumalik ako para samahan ang anak mo, ipagluto ka at ihatid sa kumpanya, hindi pa ba sapat yon? Ano na naman ang ginawa ko para magalit ka? Sabihin mo nga sa akin. Galit kong sigaw sa kanya. Matagal bago nakapagsalita si Shen Yue. Nakipagkita ka kay Liruyan kanina. Kahit sa loob ng sinehan, maririnig ang iniisip niya. Napatigilan ako nang marinig iyon. Dahil lang doon, nagkahawak kamay pa raw kayo. Lalong nagdamdam si Shen Yue. Nagkahawak kamay. Sino ang nagsabi sa'yo niyan? Ipinakita sa akin ni Shen Yue ang mga litratong iyon. Pumulot ang noo ko pagkatapos basahin at napabuntong hininga ako. Ibinaba ko ang cellphone at hinawakan ang kamay ni Shen Yue. Tumunga nga ako, napakatalino mo. Huwag mong sabihin hindi mo napansin na ang mga litratong ito ay kinunan sa maling anggulo. Nakipagkita ako kay Liruyan. Pero wala nang namamagitan sa amin. Nagkamayan lang kami. Pareho naming ginugunita ang nakaraan. Tumingin si Shen Yue sa mga mata ko at mahinang nagtanong, talaga. Tumango ako ng mariin. Higit pa sa perlas. Alam kong hindi ka maniniwala sa akin ngayon. Pero dahan-dahanin natin, unti-unti tayong bumuo ng relasyon, okay ba? Biglang naging parang leon na hinimas si Shen Yue, sumubsob sa lig ko. Mahinang sumagot ng okay. Galit ka pa ba sa akin? Sabi ni Shen Yue. Muling isinubsob ang ulo sa dibdib ko. Wala akong nagawa, nagpanggap akong seryoso at sinabi. Galit. Nagulat si Shen Yue at tumingala. Hindi maitago ang gintong kulay sa kanyang mga mata. Papaano ba mawawala ang galit mo? Gusto mo bang saktan ako? Sabi ko sabay angat sa kamay ko para ipakain sa sarili kong mukha. Ay, hindi na kailangan. Ayokong maging bayolente sa tahanan. Sabi ko sabay hawak muli sa kamay ni Shen Yue. Kasalanan kong hindi ako nagpaalam sa iyo na makikipagkita ako sa kanya. Pero kailangan mong matutong magtiwala sa akin, okay? Tahimik na tumango si Shen Yue. Dahan-dahan kong hinaplos ang buhok ni Shen Yue. Biglang napatingin ang mga mata ko sa cellphone sa mesa, napansin kong maganda ang email. At ang 11 account na nagpadala sa iyo ng email ko noong nakaraan. Nag-isip akong mabuti at naningkit ang mga mata ko. Na pala. Maaari mo bang malaman kung sino ang nagpadala ng email? Ang email na ito ay kapareho ng email na nagsabi sa akin 5 taon na ang nakalipas na may kinalaman ka sa pagbagsak ng Choose Financial Chain. Pinadalhan ka rin ba ni Shen Yue ng WeChat message ni Dangerous Mimi? Dati kong iniisip na ikaw ang nagtapon ng reserbang pagkain. Dahil nasa amoy ng mantika na ito. Tumango si Shen Yue na tila may iniisip. Bukas, ipapaimbestiga ko kay Zolin. Gabi na, maghilamos na tayo at matulog. CJ. Pagkasabi ko noon, dumampi ang labi ko sa sulok ng bibig ni Shen Yue. Hindi ko man lang napansin na mas nagiging umaasa na ako kay Shen Yue. Sabik din akong magkaroon ng mas maraming pisikal na kontak sa kanya. Nakikita ko pa lang siya, gusto ko na siyang yakapin ng mahigpit at buhatin. Maaga pa lang. Gumising ako ng maaga dahil ngayong araw ay ihahatid ko si Tuanzi sa eskwela. Pagkatapos kong bumangon at maghilamos, pumunta muna ako sa kusina para magluto ng almusal. Habang nagpiprito ako ng itlog, bigla akong niyakap ni Shen Yue mula sa likod. Dumampi ang mainit niyang hininga sa leg ko. Nakiliti ako kaya itinulak ko siya at sinabi, "Umupo ka na sa dining area. Magpiprito lang ako ng itlog at makakakain na tayo." Bahagyang paos pa ang boses ni Shen Yue dahil kagigising lang. "Hindi, hihintayin kitang matapos bago tayo lumabas." Sa sandaling iyon, narinig namin ang inosenteng boses ni Tuanzi mula sa labas ng pinto. Naglalambingan si Mama at Papa. Bigla akong napahiya. Mayroon pa bang mas nakakahiyang sitwasyon kaysa mahuli ng anak mo na naglalambingan kayo?
Agad kong tinanggal ang kamay niya. Lumabas ka na. Nakita na ni Tuanzi. Malapit na akong matapos. Halikan mo muna ako. Sabi ni Shen Yue habang inilalapit ang mukha niya. Wala na akong nagawa dahil kinukulit niya ako. Kaya lumapit ako para halikan siya. Pero pagkalapit ko, sinunggaban ni Shen Yue ang mukha ko. Sakto sa labi ko ang halik niya. Bago pa ako makapagsalita, hinawakan ni Shen Yue ang ulo ko. At humalik ng malalim, kaya walang duda, sablay ang lahat. Habang kumakain ng almusal. Napunta sa mangkok ko ang sunog na itlog na yon na kinuha ni Shen Yue. Kahit sunog, dati kong iniisip na hindi si Shen Yue ang may kagagawa ng pagluluto. Kaya nang puntahan ako ni Lin Yuan, matapos kong marinig, binaliwala ko siya dahil iniisip kong kinakampihan siya ni Shen Yue. Kaya unti-unti kong hindi pinansin si Lin Yuan. Ito ang sabi ko nang sagutin ko ang telepono. Yuan, nagulat si Lin Yuan sa kabilang linya. Tiningnan niya ang cellphone para siguraduhin ako nga iyon. Nagtataka niyang tanong, Chuyang, sinapian ka ba? Nang marinig niya ang mga salitang ito, sumimangot siya at malamig na sinabi, bakit ka tumawag sa akin? Doon lang nalaman ni Lin Yuan na normal na ako. Nabalitaan kong bumalik ka na sa bansa. Kadarating ko lang ilang araw ang nakalipas. Mabuting kaibigan, miss na kita. Magkita tayo. Kahit na hindi formal ang pagkakasabi ko, ito ang totoo kong nararamdaman. Nag-alangan pa siya ng ilang segundo sa telepono bago sabihin, sige, pupunta ako sa bar para hanapin si Lin Yuan. Pagmamay-ari niya ang bar na ito. Simula pa noong kolehiyo, pangarap na niyang magtayo ng sariling negosyo at maging boss. Pagkapasok ko, nakita ko si Lin Yuan na nakaupo sa mataas na silya at umiinom. Agad akong lumapit at inakbayan siya. Nagulat si Lin Yuan, anong nangyayari sa'yo? Bakit ka ganyan ngayon? Pasensya na, nagkamali ako. Hindi si Shen Yue ang may gawa ng mga bagay na yon. Sa loob ng maraming taon, mali ang akala ko sa kanya. Dahil din sa katangahan ko kaya kami ng kapatid ko ay nagkalayo ng ganito. Nagulat si Lin Yuan nang marinig ito at pagkatapos ay nagmamalaking sinabi. Talagang nalaman mo na? Sabi ko na nga ba, mukhang mahal na mahal ka niya. Paano niya magagawa ang ganitong bagay? Ano ang balak mong gawin ngayon? Paano na ang anak ninyo? Maghihiwalay pa ba kayo? Sunod-sunod na tanong ni Lin Yuan. Buong tatag kong sinabi. Hindi na. Maganda siya at mayaman, wala akong talo. Mayroon akong malaking pagkakasala sa kanya. Gusto ko lang siyang bayaran. Kaya nananatili ka sa tabi niya ngayon. Para bayaran siya, hindi dahil sa pagmamahal. Masasabi siguro. Pero pakiramdam ko hindi lang iyon. Dahil kapag kasama ko siya, masaya ako. Tumahimik si Lin Yuan ng ilang segundo. Kailangan mong pag-isipang mabuti. Kung walang pagmamahal, magiging mahirap. Naiintindihan ko. Nagtagal ako sa bar kasama si Lin Yuan bago ako umalis. Dahil maaga pa, pumunta ako sa mall. Balak kong bumili ng regalo. Para kay Shen Yue. Pagkatapos, pumunta ako sa isang bear store. Sa tulong ng Sales Lady. Bumili ako ng limited edition na koleksyon ngayong season. Nagkakahalaga ito ng 42,000 piso. Sa tingin ko, bagay na bagay sa kanya ito. Kahit na wala siyang kailangan, gusto ko pa ring pumili ng regalo ng buong puso at ibigay sa kanya ang pinakamahusay na kaya ko. Pagkatapos kong bumili, saka ko sinundo si Tuanzi. Pagkarating ko sa bahay, nakarinig ako ng masasayang ingay sa bakuran. Pagkatapos, nakita ko si Shen Yue na papasok. Ang sinag ng papalubog na araw ay tumama sa kanyang magandang mukha. Nakabibighani. Natulala ako hanggang sa lumapit sa akin si Shen Yue. Anong tinitingnan mo? Bakit ganyan ka katitig? Tanong niya sa malambing na boses. Agad akong natauhan, nahihiyang naghanap ng lugar para magtago, at nag-iwas ng tingin habang kinakabahang nagsasalita. Wala akong tinitignan. Ang ganda ng sikat ng araw ngayon, hehe. Lumingon si Shen Yue at tumingin sa labas, kung saan magdidilim na at nakangiting tumingin sa akin. Agad akong mas nahiya at tumawa ng pilit, titingnan ko kung tapos na si Chen Ma sa pagluluto ng hapunan. Pagkasabi ko noon, agad akong tumakbo palayo. Habang kumakain, hindi ako naglakas loob na tignan si Shen Yue. Si Shen Yue naman ay patuloy na naglalagay ng ulam sa plato ko. Simula nang malaman niyang hindi ako naiilang sa kanya, si Shen Yue ay naging parang makinang naglalagay ng ulam. Lagi niyang pinupuno ang plato ko na parang bundok bago siya tumigil. Pagkatapos kumain, pumunta si Shen Yue sa opisina para magtrabaho. Sinamahan ko si Tuanzi sa itaas para mag-drawing. Ang drawing ni Tuanzi ng kuneho. Ang hardin ng gulay at kalye ay maganda. Ang kombinasyon ng kulay ay maganda. Dahil isa akong taga-disenyo ng alahas. Kaya sensitibo ako sa kombinasyon ng kulay. Lalo kong nagugustuhan ang drawing ni Tuanzi. Habang naliligo si Tuanzi, kukunin ko sana ang drawing para ipakita kay Shen Yue, pero hindi ko sinasadyang natumba ang katabing notebook. Nahulog mula rito ang ilang litrato. Pinulot ko ito at tinignan at pakiramdam ko ay pamilyar ito. Lahat ay mga tagpo namin bilang isang pamilya. Biglang bumalik ang mga alaala sa isipan ko. Pagkuha ko ng unang litrato, natigilan ako. Ang litratong ito ay kaming tatlo.
na nakaupo sa hapagkainan at kumakain ng sabay. Naalala ko na ito ay noong umalis ako ng bansa at bumalik ng ilang beses kada taon. Bihira kong samahan si Shen Yue at ang anak niya kumain, kaya malinaw sa akin ang alaala. Ang tagpo ay mukhang nakakagaan. Ang pagsasama ay payapa. Pero alam ko na papunta na ako sa airport noon. Talagang gutom na ako, kaya kumain na lang ako sa bahay. Ang pangalawang litrato ay sa tapat ng kindergarten. Hawak ko ang kamay ni Tuanzi habang tumatawid sa kalsada. Ang malalaking mata ni Tuanzi ay kumikinang na nakatingin sa akin. Naalala ko rin ito. Nagkataon na kaarawan ni Tuanzi noon. Gusto ni Tuanzi na ako ang sumundo sa kanya pagkatapos ng klase. Pumayag ako. Ito rin ang unang beses sa loob ng 3 taon na sinundo ko siya pagkatapos ng klase. Ang lahat ng litratong ito ay mga candid shot. Malabo rin ang mga pixel. Mukhang kinunan ito ni Tuanzi gamit ang kanyang telepono na relo. Mayroon pang maraming litrato sa ibaba. Isa-isa ko itong tinitignan. Tumigil ang pagbuhos ng tubig sa banyo. Hindi ko na malayan na namumula na pala ang mga mata ko. Agad kong ibinalik ang mga litrato sa dati nitong kinalalagyan, natatakot na makita ni Tuanzi, at pumunta sa pasilyo. Pagkatapos kong kumalma, naghilamos ulit ako ng malamig na tubig at kumuha ng isang baso ng gatas sa baba. Pumasok na ako sa kwarto ni Tuanzi. Sa oras na ito, balak ni Tuanzi na lumabas para hanapin ako. Nang makita niya akong may dalang isang baso ng gatas. Namumula pa ang mga mata, agad akong naantig at niyakap. Papa, anong nangyari sa'yo? Namumula ang mga mata mo. Umiyak ka ba? Umiti ako. Hindi, anak. May pumasok lang sa mata ni Papa. Nag-aalinlangan na tumango ang bata at inubos ang gatas. Pagkatapos makatulog ni Tuanzi, nagpunta ako sa study room para hanapin si Shen Yue. Nang makita niya ako, tumayo si Shen Yue at akmang lalapit sa akin, agad akong sumugod at niyakap siya. Hirap na gumalaw ang kanyang Adam's apple, tila bawat paghinga ay pipigil sa mga luhang gustong kumawala. Sa huli, ilang mabilis na hininga na lang ang natira. Hindi pa nakaka-recover si Shen Yue nang marinig niya ang aking mabilis na paghinga. Taranta siyang nagtanong, anong nangyari, Chuyang? May problema ba? Pagkatapos kong kumalma, dahan-dahan akong nagsalita. Palagi akong nakikipagtalo sa iyo dati. At hindi ko pinapansin si Tuanzi. Nakita ko kanina ang palihim na kinuhang litrato ni Tuanzi. Mayroon tayong litrato bilang isang pamilya. At mayroon ding litrato ko na sinusundo siya sa paaralan. Sumobra ba ako dati? Pagkatapos marinig ni Shen Yue, nakaramdam din siya ng lungkot. Bagamat pinalaki niya si Tuanzi at hindi niya pinagkaitan ng kahit ano. Anumang gusto niya ay nakukuha niya, ngunit ang oras na kasama niya ay talagang napakaliit. Hindi pa rin nakita ni Shen Yue ang mga litratong ito. Hindi ba't nakabalik ka na? Mula ngayon, samahan natin si Tuanzi ng madalas. Pagkatapos kong kumalma, hindi na rin nagtrabaho si Shen Yue. Hinawakan niya ang kamay ko at dumiretso sa silid para matulog. Sa kama sa silid, nakatingin sa akin si Shen Yue ng may pagmamahal. Para sa kanya, ang bawat araw ng kasalukuyang masayang buhay ay dagdag na biyaya. Talagang mahal na mahal niya ako. Hindi napigilan ni Shen Yue na halikan ako habang nakatingin. Pagkatapos ay dahan-dahan ding bumaba ang kanyang labi. Habang nagpapatuloy ang halik sa kalituhan, may bigla akong naalala. Utal kong tanong, kumusta na ang in-email ko sa iyo na ipahanap? May resulta na ba? Wala sanang balak pansinin ako ni Shen Yue, ngunit natatakot siyang magalit ako, kaya sumagot siya. Inaalam pa rin. Bigyan mo pa ako ng kaunting panahon. Pagkatapos noon, hindi na ako binigyan ni Shen Yue ng pagkakataong magsalita. Buong gabi, parang nabigatan ako, ayaw ko nang magsalita. Sabi ko pa dati, hindi na ako magpapahawak sa kanya, pero lagi na lang akong nabibihag. Lagi akong pagod. Palihim kong naisip, sa susunod na hawakan niya ako, magiging aso siya. Kinabukasan ng umaga, tumunog ang alarm clock. Inabot ni Shen Yue ang kanyang kamay. Tulungan mo akong patayin ang alarm. Gusto niya akong matulog ng mas matagal. Pagtingin ko sa ibaba, nakita kong yakap ko siya. Ang kanyang makitid na baywang. Anong oras na? May halong kalituhan pa ang boses ko. Sa pagitan ng mini at malabo, sagot ni Shen Yue sa akin sa kanyang paos na boses, 7:30. Maaga pa, matulog ka pa. Hindi pwede. Nagpumiglas akong dumilat. Kailangan ko pang ihatid si Tuanzi sa eskwela. Hindi na ako pwedeng sumira sa pangako ko. Pareho lang din naman kung babalik ako para matulog. Nakita ni Shen Yue ang determinasyon ko kaya alam niyang hindi niya ako mababago. Hinalikan niya ako sa labi. Sige, sasamahan kita. Pagkagising, kumain kaming tatlo ng almusal at sabay-sabay naming inihatid si Tuanzi sa eskwela. Sa daan, tuwang-tuwa si Tuanzi. Ito ang unang pagkakataon na sabay siyang inihatid ng kanyang nanay at tatay sa eskwela. Pagdating sa gate ng eskwela, bumati si Tuanzi sa kanyang mga kaklase. Tingnan niyo. Sabay akong inihatid ng nanay at tatay ko sa eskwela. Ang yabang-yabang niya, nakakatuwa. Matapos ihatid si Tuanzi sa eskwela, inihatid ulit ako ni Shen Yue pauwi para matulog.
Pagbaba ko ng sasakyan, hinila niya ako at hinalikan bago niya ako binitawan. Tinakpan ko ang aking labi na namumula dahil sa halik at nagmadaling umuwi. Pinanood ni Shen Yue ang aking nagmamadaling likod. Lalong lumambot ang kanyang puso. Pagka-uwi ko, nakatulog din ako sa wakas. Tumunog ang cellphone ko. Tumatawag ang manager kong si Chen Fan. Inis ko itong sinagot. Sana naman importante ang sasabihin mo. Kagagaling lang ng notification, napili ang mga alahas na disenyo mo para sa isa fashion show bukas ng gabi. Hindi ba't matagal mo nang hinihintay ang pagkakataong ito? Kapag nakasali ka sa show na ito, lalaki pa ang iyong kasikatan. Hindi na mauulit ang ganitong pagkakataon. Bigla akong napaupo. Gising na ako. Nagtataka kong tanong, hindi ba't sinabi nilang hindi ako napili? Sa final stage ng pagpili, nabisto na ng bopya ang isang disenyo ng alahas, kaya pansamantalang tinanggal ng organizer ang set na yon. Kaya nagkaroon ng bakante. Nakita nila ang disenyo mo at naisip nilang ang iyong konsepto sa pagdidisenyo ay tugma sa konsepto ng kanilang fashion show kaya ikaw ang napili. Pero hindi ako handa. At hindi ba't sinabi kong hindi ako tatanggap ng trabaho sa mga susunod na buwan? Gustong patayin ako ni Chen Fan. Alam ko, pero napakahalaga ng fashion show na ito. Ito ang pagkakataong pinakahihintay mo sa loob ng ilang taon. Mag-impact ka na ngayon at pumunta sa airport para makaabot ka sa fashion show bukas ng gabi. Kung magmadali ka, hindi ko na kailangang sumali sa mga susunod na aktibidad. Diretso na akong lilipad pabalik sa susunod na araw. Nag-atubili ako ng ilang sandali. Bago ako pumayad, agad akong bumangon sa kama at nagsimulang mag-impake. Ilang set lang ng damit ang dinala ko. Hila-hila ang maleta papunta sa airport. Ipinabook ni Chen Fan ang flight ko na 2 oras mula ngayon. Habang papunta sa airport, paulit-ulit kong tinatawagan si Shen Yue, pero walang sumasagot. Nag-aalala ako ng labis. Pagkasakay ko sa eroplano, kailangan ko nang i-off ang cellphone ko. Tiyak na mag-aalala si Shen Yue kung hindi niya ako matawagan. Samantala, si Shen Yue ay nakaupo sa loob ng conference room at nagpupulong. Ang benta para sa quarter na ito ay umabot sa pinakamababang punto sa kasaysayan. Ang buong silid ay puno ng tensyon, kaya't hindi makahinga ng malakas ang mga leader. Ang cellphone ni Shen Yue ay nakasilent at ibinigay kay Zuolin para ingatan. Kaya hindi ko siya matawagan pagkatapos kong dumaan sa security check at makasakay sa eroplano. Wala rin akong numero ni Zuolin. Hindi ko alam kung paano siya makokontak. Lalo't na't isang araw pa bago ako makarating sa bansa. Natatakot ako na baka mag-isip siya ng kung ano-ano kung hindi niya ako mahanap. Nagpadala na rin ako ng mensahe sa kanya. Hindi ko lang alam kung maniniwala siya. Si Shen Yue na kulang sa seguridad, huwag naman sanang mawala ang kaunting tiwala na. Pinaghirapan kong buuin. 3 oras na ang nakalipas bago nakuha ni Shen Yue ang kanyang cellphone. Sa sandaling yon, bumalik si Zuolin na may hawak na cellphone at maingat na sinabi, "Boss, tumawag po ang inyong asawa ng 12 beses." Nang marinig ito ni Shen Yue, agad niyang inagaw ang cellphone. Ang kanyang malamig na tingin ay parang kutsilyo na tumagos kay Zuolin. Sa susunod na magkamali ka, mag-impact ka na at umalis. Pagkasabi nito, agad na tinawagan ni Shen Yue ang aking numero. Pero ilang beses na niyang tinawagan, patay ang cellphone ko. Unti-unting nabalot ng kadiliman ang mga mata ni Shen Yue. 12 ng tanghali bukas ang landing ko. Pagkababa ko ng eroplano, tatawagan kita para magpaliwanag. Nga pala, huwag mong kalimutang sunduin si Xiao Tuanzi sa eskwela mamaya. Sabihin mo sa kanya na babalik ako pagkatapos ng 3 araw at may dala akong regalo para sa kanya. Sa huli, nagpadala ako ng emoji ng puso na nanunumpa. Pero hindi pa rin gumaan ang pakiramdam ni Shen Yue. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Malungkot niyang naisip. Ganito na lang ba talaga? Pagkatapos ng maraming araw na magkasama, iniisip ni Chuyang na hindi ako sapat. Ayaw na niya sa akin. Pinili niyang iwan ako. Si Zuolin ay nasa tabi niya. Lalong sumama ang itsura ni Shen Yue. Mabilis siyang tinawag, "Boss. Boss, anong nangyayari sa'yo?" Nagising si Shen Yue. Ang kanyang namumulang mga mata ay tumitig kay Zuolin at galit na sumigaw, lumayas. Nagbago ang ekspresyon ni Zuolin. Mabilis siyang lumabas. Galit niyang naisip, sigurado na naman, yan na naman ang nakakainis na lalaki na yan. Sa tuwing may kinalaman kay Chuyang, nawawala sa sarili ang boss, hindi ko maintindihan kung ano ang ipinain ng lalaking yon sa boss, bakit gustong-gusto siya nito. Maghapon na nagkulong si Shen Yue sa loob ng conference room. Nagpadala siya ng mensahe sa driver para sunduin si Tuanzi mula sa paaralan, at iyon ang ginawa niya hanggang 9:00 ng gabi. Iginayak ni Shen Yue ang kanyang mga binti na nangangalay na, at inayos ang kanyang masamang pakiramdam bago umuwi. Pagdating sa bahay, lampas na ng 1:10 ng gabi. Sinilip niya ang silid ni Tuanzi, mahimbing na natutulog si Tuanzi. Yakap-yakap pa rin ang Snow White na bigay ko sa kanya. Dahan-dahang pumasok si Shen Yue, tumayo sa harap ng kama at tinitigan si Tuanzi ng may mapagmahal na tingin.
Magkahawig ang mga mata ni Tuanzi at sa akin, kapag nakadilat siya at tinitignan siya, palaging nararamdaman ni Shen Yue na ako ang nakatingin sa kanya. Kaya labis niyang pinalalaki si Tuanzi. Matagal-tagal din siyang tumitig, hinaplos ni Shen Yue ang ulo ni Tuanzi. Bago lumabas, pagbalik sa kanyang silid, naligo si Shen Yue at humiga sa kama. Inaamoy ang bahagyang amoy ng lalaki na iniwan ko. Humiga siya sa akin, isinubsob ang kanyang mukha sa aking unan. Iniisip, Chuyang, huwag mo akong lokohin, huwag mo na akong lokohin. Hindi ko na kaya. Habang nag-iisip, basa na ang unan. Magdamag siyang hindi nakatulog. Kinabukasan, lumabas si Shen Yue na mukhang pagod na pagod para kumain ng agahan. Nagulat si Tuanzi nang makita siya at nagtanong sa kanyang tinigbata, Mama, hindi ka ba nakatulog ng maayos kagabi? Parang malalaglag na ang earbuds mo. Marahang hinaplos ni Shen Yue ang ulo ni Tuanzi. Malambing na sinabi, may kaunting problema sa kumpanya kahapon, medyo natagalan ako sa pagtatrabaho, kaya hindi ako nakatulog ng maayos. Kumain ka na, pagkatapos kumain, ihahatid kita sa paaralan. Sumunod na tumango si Tuanzi. Nagtanong pa na saan si Papa. Hindi ba umuwi si Papa kahapon? Nalungkot ang tingin ni Shen Yue, at pilit nang umiti, may pinuntahan si Papa. Pinapakiusapan ka ni Papa na maging mabait ka sa bahay at huwag magulo, pagbalik niya, bibilhan ka niya ng laruan. Kumislap ang mga mata ng bata. Talaga? Ang galing, susunod talaga ako. Tumingin si Shen Yue sa masayang si Tuanzi, at mapait nang umiti, hindi rin alam ni Mama kung totoo. Magkasama na lang tayong maghihintay kay Papa na umuwi. Bukod doon, hindi ko alam kung ano ang kaya kong gawin. Matapos ihatid si Tuanzi sa paaralan, hindi pumunta sa kumpanya si Shen Yue, sa halip ay pumunta siya sa isang bar. Pagkatapos uminom ng 2 bote ng alak, dumating ang kanyang kaibigan na si Yukian. Ang bar na ito ay pag-aari ni Yukian. Tuwang-tuwa si Yukian nang makita si Shen Yue. Oy, panay ang sabi ko sa'yo na pumunta ka rito, ayaw mo naman. Tapos bigla ka na lang pupunta para magpakalasing ng ganito kaaga. Buti na lang sinabi sa akin ng manager na nandito ka, kung hindi, hindi ko malalaman. Tiningnan siya ng malamig ni Shen Yue at hindi sumagot. Nagpatuloy naman si Yukian na parang walang narinig. Ano ba nang nangyari? Sabihin mo sa akin. Anong problema at naparito ka ng ganito kaaga para magpakalasing? Patuloy lang sa pag-inom si Shen Yue, para bang hindi niya nakikita si Yukian. Hulaan ko eh. Ang nagpainom sa'yo ng ganito kaaga, walang iba kundi ang asawa mo, di ba? Tiningnan siya ni Shen Yue, pero hindi nagsalita. Tinaas ni Yukian ang kilay niya at nagulat. Ay, tama nga ako. Talaga nga dahil sa kanya. Malamig na nagsalita si Shen Yue, dapat bayaw ang itawag mo sa kanya. Hindi sang-ayon si Yukian, bayaw. Wala akong ganyang bayaw. Iniwan kayo, walang pakialam sa inyo sa loob ng 3 taon. Uminom ng kaunting alak si Yukian. Nabalitaan ko rin na bumalik siya. Ilang araw lang siya rito, aalis na naman, di ba? Sa tuwing aalis siya, ganyan ang itsura mo. Tama ba ako? Mas malala pa ngayon kaysa dati. Dati, iinom ka lang ng kaunti, ngayon, para ka nang nagpapakamatay. Tiningnan ni Yukian ang mga botelya sa mesa. Iginiling ni Shen Yue ang baso sa kamay niya at garalgal na nagsalita. Nagbago siya nang bumalik siya. Nag-alala siya sa akin at sa anak namin. Sabi niya, ilang buwan siya rito. Tapos kahapon, basta na lang siyang umalis nang walang paalam. Sabi niya babalik siya, pero hindi ko alam kung paniniwalaan ko siya. Pagkatapos marinig iyon ni Yukian, muntik na niyang maibuga ang alak na ininom niya at umubo siya ng ilang beses. Nagmamadaling sabi, hala, hindi kaya, te. Pinaniwalaan mo naman? Kung totoo ang sinasabi niya, lilipad ang baboy. Pero gusto ko pa ring maniwala sa kanya. Sinabi niya sa akin na magtiwala ako sa kanya. Natahimik si Yukian at tiningnan si Shen Yue na parang may sakit sa pag-ibig. Pareho silang hindi nagsalita at patuloy lang sa pag-inom. Nag-aalala si Shen Yue. Bakit hindi ko siya magawang mahalin? Ano ba nang dapat kong gawin? Samantala, nag-iisip naman si Yukian. Paano ko kaya mapipigilan si Shen Yue sa pagmamahal sa kanya? Paano ko kaya mababago ang pagiging lovesick niya? Nang matauhan si Yukian, naubos na ni Shen Yue ang lahat ng alak na in-order niya, dahil sa buong araw kahapon. Bukod pa sa hindi pagkain ngayong umaga at pag-inom ng napakaraming alak nang walang laman ang tiyan, hawak ngayon ni Shen Yue ang kanyang sikmura. Nakaratay siya sa sofa na may sakit na sakit, ang kanyang mukha ay maputla at pinagpapawisan ng malamig. Galit na ibinagsak ni Yukian ang bote ng alak. Nagmamadali siyang lumapit kay Shen Yue at inalog siya habang tinatanong, Yue, anong nangyari sa'yo? Okay ka lang ba? Hindi makapagsalita si Shen Yue dahil sa sakit. Mabilis na tumawag si Yukian sa 120 at tinawagan ang manager ng datang upang tumulong sa pag-aalaga kay Shen Yue. Pagkatapos ng ilang sandali, nawalan ng malay si Shen Yue at nakakabit sa intravenous drip sa ospital. Nakatayo si Yukian sa harap ng kama, tinitingnan ang maputlang mukha ni Shen Yue at walang magawang bumuntong hininga. Ano ba ang gusto mo? Sa sandaling ito, tumunog ang cellphone ni Shen Yue.
Tiningnan ni Yukian ang color Ye. Ang nakasulat ay asawa. Umismid siya at tiningnan ang mahinang si Shen Yue sa kama. Ibinunton niya ang sisi kay Chuyang kaya't hindi siya nag-atubiling ibaba ang telepono. Ilang beses na tumawag si Chuyang ngunit walang sumagot. Nagtataka siya. Hindi ugali ni Shen Yue na magising ng tanghali. Bakit hindi niya sinasagot ang telepono kahit tanghali na? Pagkasakay ko sa kotse papunta sa lugar ng fashion show, nagpadala ulit ako ng mensahe kay Shen Yue. Yue, anong ginagawa mo? Marami akong tinawag sa'yo pero walang sumasagot. Nasa venue na ako. Kung mabilis ang progreso, bukas makakauwi na ako. Magpakabait kayo ni Tuanzi sa bahay at hintayin ako. Tinitingnan ni Yukian ang mga mensaheng ito. Sumiklab ang kanyang galit. Ganyan na nga ang ginawa mo kay Yue, nagagawa mo pang magsaya dyan. Sa galit, tuluyang binura ni Yukian ang mga mensaheng ipinadala ko. Sa sandaling iyon, dahan-dahang idinilat ni Shen Yue ang kanyang mga mata. Tinitingnan ang puting-puting mga dingding sa paligid, natigilan ang kanyang utak saglit bago napagtanto na nailasing niya ang kanyang sarili sa ospital. Dahan-dahan siyang lumingon para tingnan si Yukian na nakaupo sa gilid ng kama. Nakatingala rin si Yukian at nakitang gising na si Shen Yue. Nagmamadali siyang nagtanong, Yue, may masakit pa ba sa'yo? Sobra akong natakot. Ang tagal mo nang hindi kumakain, naglakas loob ka pang uminom ng walang laman ang tiyan. Talagang hindi mo pinapahalagahan ang buhay mo. Hindi siya pinansin ni Shen Yue. Tanong lang niya, tumawag ba si Chuyang sakin? Iniisip ni Yukian ang tala ng tawag at mga mensahe na binura niya. Nahihiya niyang sinabi, wala. Ang makasariling lalaking yon, paano niya maiisipang tawagan ka? Malamang kung saan saang lugar siya nagpapakasaya ngayon. Pagkasabi nito, ang kaunting pag-asa na nabuo sa mga mata ni Shen Yue ay agad na naglaho. Ngumisi siya sa sarili. Totoo nga. Iniwan pa rin ako ni Chuyang. Isa siyang sinungaling. Ano yung mahal niya ako? Ang lahat ng bababalik ako agad ay mga panlilin lang lamang sa akin. Sa isip-isip na ito, pumikit si Shen Yue dahil sa pagod at sinabi sa garalgal na boses, lumabas ka muna. Pagod na pagod ako. Gusto kong magpahinga. Tiningnan ni Yukian si Shen Yue na tila kumukupas na. Iniisip niya kung sasabihin niya ba ang totoo sa kanya. Pero gusto rin niyang palayain na si Shen Yue at humanap ng taong tunay na magmamahal sa kanya. Nagbuno muna si Yukian sa kanyang kalooban, pagkatapos ay sinabi, sige. Aalis na ako. Papadalhan kita ng pagkain ni Zuolin mamayang hapon. Tiningnan ni Yukian ang nasa higaan. Si Shen Yue na nakapikit na, dahan-dahang lumabas ng silid. Pagkatapos ng fashion show sa gabi. Sa sobrang abala, nagkaroon din ako ng pagkakataong huminga. Kinuha ko ang aking cellphone at tiningnan. Walang balita mula kay Shen Yue, wala ring tawag mula sa kanya. Nagtataka akong napakamot sa aking ulo. Simula nang umalis ako kahapon. Hindi na ako pinansin ni Shen Yue. Nakaramdam ako ng bahagyang masamang kutob. Pagkatapos ay hinanap ko ang aking manager. Tinanong ko siya kung mayroon pa bang mga aktibidad na kailangan akong puntahan. Nag-isip si Chen Fan at sumagot, ang natitira na lang ay mga pagtitipon sa gabi. Kung talagang mayroon kang apurahang bagay, maaari ko ring sabihin sa kanila para sa'yo. Nang marinig ito, halos nagmakaawa ako. Aalis na muna ako. May kaunting bagay sa bahay. Ipagkatiwala ko na lang sa inyo ang mga organizer. At saka, ipareserba mo na rin ako sa pinakamalapit na flight pauwi. Pagkatapos kong sabihin ito, agad akong tumakbo. Habang papunta sa airport, nag-aalangan akong tawagan muli si Shen Yue. Pero naisip ko na napakarami ko ng tawag. Napakarami ko ng mensahe na ipinadala pero hindi siya sumasagot. Siguradong nagalit siya dahil umalis ako nang walang paalam. Wala ring saysay na tumawag pa. Kaya't isinuko ko ang pagtawag at nagpa siya na umuwi na lang para suyuin siya. Mahal na mahal ako ni Shen Yue. Siguradong madali siyang suyuin, hindi ba? Pagkababa ko ng eroplano, gabi na ng sumunod na araw, 8:00. Hindi ako nag-aksaya ng oras at nagmadaling umuwi. Umaasa akong binuksan ang pinto, ngunit natagpuan kong walang laman ang bahay. Walang tao, tanging ang ilaw sa dinding area ang nakabukas. Nagtataka akong lumapit. Nakita ko si Shenman na nagpapakulo ng sabaw ng carp at pork ribs. Nagulat si Shenman nang makita akong biglang bumalik. Napasinghap siya at sinabi, Ginoo, bakit wala kang ingay maglakad? Nagulat mo ako. Hindi ko sinagot si Shenma diretso kong tanong. Shenma, saan nagpunta si Shen Yue at si Tuanzi? Bakit walang tao sa bahay? Nagtataka akong tiningnan ni Shenma na may pagtataka sa kanyang mukha. Ginoo, hindi mo ba alam? Mas lalo akong nagtaka. Ano ba to? Manugang? Na-ospital si Miss dahil nagkaroon ng butas sa sikmura. Sabi nila, isang araw daw siyang hindi kumain at uminom ng maraming alak. Diretso siyang nawalan ng malay. Buti na lang at dinala siya agad ni Miss Yu sa ospital. Si Tuanzi naman dahil walang nag-aalaga ay dinala sa matandang ginang. Hindi ba sinabi sa inyo ni Miss ang mga ito? Pagkarinig ko, biglang bumigat ang pakiramdam ko. Wala na akong inalala pa. Iniwan ko ang mga bagahe at nagmadaling pumunta sa ospital.
Pagkaapak ko pa lang, hinarang na ako ni Nanay Shen. Manugang, pupunta po ba kayo sa ospital? Tamang-tama, ito po ang sabaw na ipinagluto ko kay Miss. Dalhin niyo na rin po. Inilagay ni Nanay Shen sa lalagyang dermos at pagkatapos malaman ang address ng ospital, ay agad akong sumakay ng taxi papunta sa ospital. Sa oras na ito, sa loob ng silid sa ospital, si Shen Yue ay walang ekspresyon na nakatingin sa labas ng bintana. Si Yukian ay nakatingin sa kanya sa tabi, madalas na bumubuntong hininga. Sabi ko, Wei, pwede ba, wag kang parang gumuho na ang mundo? Lalaki lang yan. Ganyan ka na magdamag. Pagkatapos kumain, matutulog. Pagkatapos matulog, kakain. Hindi na inaasikaso ang kumpanya. Hindi ka na halos lumalampas ng 3 salita sa isang araw. Bakit mo ginagawa ito sa sarili mo? Si Shen Yue ay nanatili sa kanyang posisyon, nakatingin sa labas ng bintana. Hindi gumagalaw para bang walang naririnig na sinasabi si Yukian. Nang makita ito, inis na napairap si Yukian. Iniisip na nasa kamay ko na talaga si Shen Yue. Akmang sasabihin na ni Yukian kay Shen Yue ang tungkol sa pagbura niya ng mga chatlog. Nang biglang may narinig na mga yabag sa labas ng bintana. Bitbit ko ang lalagyang dermos. Padabog kong binuksan ang pinto at pumasok. Nang makita ako ni Shen Yue, biglang lumiwanag ang kanyang mga mata, pero saglit lang iyon. Pagkatapos, dumilim ang kanyang mga mata at walang pakialam na ibinalik ang kanyang ulo at patuloy na tumingin sa labas ng bintana. Nagulat muna si Yukian nang makita ako. Pagkatapos ay tinaas ang kanyang kilay, nakatingin sa reaksyon ni Shen Yue. Agad akong napakunot ng noo. Anong nangyayari kay Shen Yue? Bakit ang lamig niya? Dahil ba sa bigla akong umalis ng walang paalam kaya siya nagkakaganyan? Sa pagkakataong ito, lumapit ako bitbit ang lalagyang dermos, inilagay ang lalagyan sa mesa at umupo sa gilid ng kama. Tinanong ko muna si Yukian, anong nangyari sa kanya? Bakit hindi siya kumakain at umiinom pa ng maraming alak? Tumingin si Yukian kay Shen Yue at sumagot, ano sa tingin mo? Itinaas ko ang aking hintuturo. Para pigilan ang sarili ko, umiti si Yukian, tumayo at sinabi. Sige, parang wala na ring problema dito. Sige, mag-usap na kayo. Pagkasabi niya noon, lumabas siya ng pinto ng silid habang sumasayaw-sayaw. Naiwan kaming dalawa na lang sa silid, biglang bumigat ang atmosfera. Sa tingin ko, kahit ano paman, hindi masamang humingi ng paumanhin muna. Kaya humarap ako kay Shen Yue at nagsalita. Hindi ko sinasadya na umalis ng walang paalam. Nagpadala sa akin ng mensahe si Chen Fan. Biglaan akong napili para sa jewelry show sa country para sa disenyo ko. Matagal ko nang hinihintay ang pagkakataong ito. Nagpadala ako sa iyo ng mensahe bago ako umalis. Habang nagsasalita ako, pinagmamasdan ko siya. Ang ekspresyon sa mukha ni Shen Yue, pero wala akong makita. Nakita ko pa rin si Shen Yue na dati walang ekspresyon habang nakatingin sa labas ng bintana. Nagpatuloy ako sa pagsasalita. Hindi ko talaga sinasadya. Bilang kabayaran, papayag ako sa isang kondisyon mo, pwede ba? Kahit anong ipagawa mo sa akin. Si Shen Yue ay nakatingin pa rin sa labas ng bintana nang walang ekspresyon, walang sinasabi. Sinubukan kong dagdagan ang pusta. 2, 3. Nang sinabi ko ang 3, gumalaw si Shen Yue. Dahan-dahan siyang lumingon. Sa garalgal na boses ay nagtanong, kahit ano? Naman. Kahit ano? Kahit maging alipin pa. Tumango si Shen Yue. Kung gayon, pag-isipan ko. Nakahina ako ng maluwag. Dali-dali kong sinabi. Sige, mag-isip ka muna. Uminom muna tayo ng sabaw. Ipinaghanda ko ng sabaw si Shen Yue. Umupo ako sa tabi niya at pinanood siya. Maingat akong nagtanong, bakit hindi ka kumakain? Kailangan mo pang uminom ng napakaraming alak. Nang marinig yon, natigilan si Shen Yue. Kalmado niyang sinabi. Akala ko iniwan mo na naman ako at hindi ka nababalik. Seryoso akong nagsalita. Shen Yue, sinabi kong hindi ako alis, hindi ako alis. Gaano ka ba kawalang tiwala sa sarili mo? Hindi mo ako kailangang paniwalaan ngayon, pero patutunayan ko iyon sa paglipas ng panahon. Natigilan si Shen Yue. Ang seryoso kong boses ay nagdulot sa kanya ng panandaliang pagkalito. Nagkamali ba talaga siya? Dapat ko siyang pagkatiwalaan. Hindi ko inaasahan iyon. Medyo nagtatampo akong nagpatuloy. Ang mga mensahe at tawag na ipinadala ko sa'yo, bakit wala kang sinagot ni isa? Nasa meeting ako noon. Kung gayon kahapon, pagkababa ko ng eroplano, tumawag at nagpadala rin ako sa'yo ng mensahe. Nasa meeting ka rin ba? Medyo naiinis akong nagtanong. Nang makita yon, nataranta si Shen Yue. Dali-dali niyang sinabi, anong tawag? Hindi ko nakita, Sabi pa niya na parang natatakot na hindi ako maniwala, kinuha pa ang telepono niya sa mesa. Nahulog ang talaan ng tawag at pahina ng mensahe para ipakita sa akin. Tiningnan ko ang kanyang pahina ng tawag at napakunot ang noo ko. Kinuha ko rin ang aking telepono at ipinakita ang talaan. Ang oras na nakalagay doon ay 12:00 ng tanghali kahapon. Shen Yue, nag-isip ka ba? Naalala niya na noong kahapon wala siyang malay. Ang tanging taong posibleng humawak ng kanyang telepono ay si Yukian. May bahid ng galit sa mga mata ni Shen Yue.
Tinitigan ko ang ekspresyon ni Shen Yue at inisip na si Yukian ay nag-alaga sa kanya dito sa loob ng 2 araw, kaya nahulaan ko ang ilan. Hindi ko mapigilang magdasal para kay Yukian sa aking isipan. Habang si Shen Yue ay nag-iisip pa rin kung paano parusahan si Yukian para matuto siya ng leksyon. Tinitigan ko si Shen Yue hanggang sa maubos niya ang sabaw. Pagkatapos ay niligpit ko ang lalagyan. Dumating ang doktor at sinabi sa amin na pwede na kaming lumabas ng ospital sa hapon. At sinabi rin ang mga dapat tandaan sa hinaharap. Dahil hindi nagpapabaya si Shen Yue, mayroon na siyang sakit sa tiyan. Ngayon ay nasaktan pa ang kanyang tiyan. Kailangan niyang mag-alaga ng mabuti sa kanyang sarili. Nakinig ako ng mabuti. Isinulat ko ang lahat ng dapat tandaan. Si Shen Yue ay tumingin sa akin na may pagmamahal habang nakikita niya akong seryoso. Naisip niya, napakaganda. Hindi ako iniiwan ni Chuyang. Bumalik na talaga si Chuyang.